Yan ang ating topic for tonight. Pero bago natin ipagpatuloy to, nandito na rin lang si Felix More TV. Felix More TV, magandang gabi po sa inyo. Good Yes, evening po. magandang araw sa araw ngayon, hapon, gabi, sa inyo lahat. So, Good evening po. what is ours? Oh, what is ours daw? Boss, Dark Knight. Ikaw nag-invite Oo. kay boss. Oo, pahinga ka muna, Brox, ha? Pakabait ka muna dyan, ha? Higop ka muna ng kape, Brox. Sige, sige. Ayan. Si Mang Felix TV More po, ay pakita mo nga, Brox, yung kanyang bigyan mo nga ng isang sample. Bigyan mo nga ng sample si Mang Felix TV More sa kanyang program. Baka hindi kasi naririnig pa ng iba si Ka Felix TV More. Ito, paparinig po sa inyo ni Brocolia itong isang clip ng pagbo-broadcast ni Mang Felix TV More. At interviewin natin siya ngayon. Alamin natin ang kanyang kasaysayan sa kanyang pagkakaanib sa loob ng MCGI. At bigyan po natin ng pasada, Brad Felix. Marinig muna nila kayo sa inyong live podcast para magkaroon sila ng idea kung sino ba itong aming kakausapin for tonight. Ito po si Felix TV More. So, mga kaibigan, baka magtaka kayo, bakit ano nangyari, ba't napunta tayo sa broccoli? Ganito yan. Gusto ko lang din naman bigyan pa ng karagdagang detalye sa aking mga sagot dito. Parang ano na rin, reaction na rin. Kasi ganito po ang nangyari. Kung ako may pumunta dyan sa channel ng Broccoli TV, hindi sa ano pa mang dahilan, either, kakampi, kalaban, kundi ako po ay bahagi ng aking pag-oobserba. Kasi ano nga bang meron? Sa nangyari kasi ngayon sa MCGI, parang labo-labo na. So, siyempre ako naman, mas maigi ng, kumbaga, pasukin natin yung mga dapat pasukin para malaman natin anong meron sa loob. Yun po ang isang dahilan dyan. At dito, in-interview nila ako. At siyempre, sa kanilang mga tanong, wala naman siguro masama doon dahil sa ngalan tayo Kristiyano, masama ang sinungaling, di ba? Masama ang sinungaling. Kung anong totoo, yun natin sasabihin. No more, no less. So, ito ngayon, ang nag-interview sa akin, ang narinig ko lang kasi, boses lang naman kasi. Dark Knight. At nandyan yata si Broccoli TV. At tapos parang may narinig pa ko na Lost. Ayaw ko, ano ba yung Lost na yan? Lost and Dark? Lost in the Dark? Paano ba yan? Basta ito yung nangyari. Makinig na lang po tayo mga kababayan. Yamang ako rin ang ini-interview dito So ito, pinapakita nila yung aking channel. So whatever. Sige, Brox, bigyan natin ng isang pasada si paring. Mr. Filling a job. Apo, ito po. Wait lang. Siguro kahit hindi na patugtugin pakita lang yung channel, tapos na yan kasi hindi naman kailangan ng salita. So yan po, ipinakita lang nila kung ano ba meron sa akin channel. Dito, unang-una mga kaibigan, bago ka magpatuloy dyan, si Broccoli kasi ang operator dito Kaya ito namang channel ni Broccoli TV, parang iniisip ko na lang na parang kumbaga sa national television, ito yung station lang. Na maraming mga guest, mayroong mga sponsor o sino pa man dyan, basta di ko maintindihan. Basta ang alam ko lang dito, ito ay isang podcast. Iba kasi dito sa YouTube kasi, may tinatawag dito na live streaming broadcast. Dito naman, ang gamit kasi nila, Facebook. Kung ano pa man yan, basta ito, makakarinigan tayo. Ipinakita dito ni Broccoli kung anong meron sa aking channel. Hindi, okay lang, boss. I appreciate po you being here. Natutuwa po ako sa channel mo. Mas marami siyang subscriber sa akin And solo lang siya, no? Hindi siya nagpapaket. And matapang si kapatid na Felix More. Kaya na-appreciate ko po siya. Tatanggol siya ng MCGI. Yan. May ebidensya ba kita dyan? Ba ako dyan? Ang ebidensya mo ba doon, pinuntahan ko, kuda-kuda mo lang din naman muna nandoon sa Facebook account mo. Wala naman doon sinasabi na talagang lahat sinasabi ng kuya na kayo dyan, naka-block. Ayan, sample. Okay na siguro yan, Dark Yan Knight. ang isang matapang na Oo. sumasagot ngayon at bumabatikos dito kay na CJ, kay Kuya Badong at kay Brox
binabalatan ka rin, Brox, ni Hindi Felix ko ganong TV. narinig. Hindi mo na, Wala. hindi mo napakinggan, ano? Pero Wala. napakinggan ko siya dati. Pati nga ako, binimbang Pero okay lang naman yun. Hindi. Alam nyo, kaya nyo nasabi na biningbang kasi hindi naman kasi kayo nakinig eh. Basta't nakita na lang nyo doon na, naka-thumbnail. Ang totoo kasing nangyari dito, itong si Brox, yung kanyang mukha, sinama ko sa thumbnail. Kasama sila si Badong, si CJ. Pero hindi ibig sabihin na naka-thumbnail ka, ito na, bira dito, bira doon na tayo. Yun, para ko lang ipakita na ang aking mga kausap dito at aking binigyan ng reaction ay ang mga kagaya nito. Pero hindi mismo yung binimbang, hindi naman ganun. Dahil Hindi, ganito, ano. ganun naman talaga. Kaya nga Ano po mga- natin in-invite si Felix TV More para at least makilala siya ng taong bayan. So, magandang gabi po sa inyo, Felix TV, at welcome po sa ating program. Siguro Magandang- pabatiin muna namin kayo. Bumati kayo Yes. sa ating pong taga-subaybay. Sige, magandang araw sa mga taga-suporta at taga-subaybay sa Broccoli TV. Sa totoo lang, ang pagsabihin kasing Broccoli TV, parang na-imagine ko na Broccoli TV lang ang pinaka-istasyon. Pero maraming, matawag na... Kasi ano kayo Segments, dyan, parang podcast kayo eh, podcast. Hindi ba kagaya sa ibang live streamer na gumagamit sila ng StreamYard and then pasok isa, dalawa, tatlo. Sa inyo kasi para bang from Facebook to YouTube. So, no comment na ako dyan. Basta ng akin lang. Ito, nakinig ako sa inyo. Tiningnan ko yung inyong, kumbaga nag-search din naman ako doon sa inyong detalya sa channel. Basta, yun, ang ibig ko sabihin, para akong nakapasok sa isang hulahan or ano pa man kung sa politics ang ibig sabihin. Yan. Welcome po, Brad Felix TV. But Felix TV, matanong lang namin, ano? Kasi doon po sa inyong podcast, sa inyong channel, mas mataas yung subscriber niya, Brox, kaysa sa'yo. Ikaw ay 24,800 lang, Brox, di ba? Opo, 35 yata siya. Oh, panis ka pala eh. At tanungin nga natin si Felix TV More. Felix TV, kailan po kayo nag-start ng podcast? Ang tawag sa dyan, lalo na sa YouTube, hindi naman podcast, live streaming lang. And then, Live yung aking streaming. live streaming lang. Tapos, pag halimbawa, mayroong kagaya nito na pumapasok na iba-ibang mga individual, ang tawag doon sa YouTube is live streaming lang. Tapos na gumagamit ng app, kagaya ng StreamYard, makapasok doon, isa, tatlo, apat, mga ganyan. Hindi kagaya nito na ang setup is talagang pang podcast. Kasi Okay. via Kailan po kayo Facebook nag-live kaya. streaming, Felix TV? Pagdating sa live streaming, ay matagal na ako kasi hindi ko na lang sabihin ayaw ko lang sabihin yung iba kong channel. Kasi live streamers talaga ako. Felix More TV ay isa lamang bahagi sa aking channel. Mayroon kasi kung tatlo na ginagamit na channel. Isa sa, ito nga, for pagdating sa religion at ibang mga spiritual topics, ito Felix More TV ginamit. Pero mayroon akong Okay. dalawa na hindi ko ginagamit. Pero live streaming pa rin. So, Okay, hindi lang okay, ngayon okay. ito ang live streamers ko. Sige. Ang unang encounter ko po sa inyo ay kayo yung nagpapatutog ng mga old tapes ni Brad Ellie. Matanong ko lang po, kailan po kayo naanib sa 1989. MCGI? 1989. 1989? Abay, ano pala? Religious pala ito, Brox. Kung may matalino ka sa mat. 89, 99. 1989. 89. What the? Grabe. I-calculator mo nga. Matalino ka sa mat, di ba? Hindi. Calculate. Ba't ka nagulat pagka 89? Yan lang din po naman ang isang patunay dyan. Na pagdating dyan sa kwentong MCGI, hindi naman ako huli dyan. Bagamat mayroong gap. Pero sa kabuhan ng kasaysayan dyan, alam ko yan nangyari dyan sa MCGI. So kung ano mga issue sa kasalukuyan at maging noon pa man, alam ko na yan. Kung ating i-connect ang mga bagay na yan, alam ko na yan. So, kung nagulat kayo na 1989, ibig sabihin, ano lang kayo? Ako'y pabalik na, kayo'y paroroon pa lang. Later. ganito 34 kasi. years? Ay, di. Ilan? Sige, kayo. Mga Kayo nasa, 36. nasa 36. Oo, 36. Oh. 6. Gano'n nakatanda, katagal. Hindi Si pa ako Felix More pinapanganak. TV. Ano sabi mo, Brox? Hindi pa ako pinapanganak.
Joke lang po. Okay. Talagang Ayan. ganun ang mangyayari niyan. Totoo naman yan, Brox. Tama yung sinabi mo, hindi ka pa ipinanganak. Maring literally, ipinanganak ka na, pero pagdating dito sa pananampalatayang MCGI, kung ikaw naman ay naanib dito minsan sa isang panahon, ay hindi ka pa nga ipinanganak sa pagkakataon ay 1989 pa eh. Okay. So 1989 1989, so for sure noong panahon po na yon, naanib kayo dahil ba sa broadcast ni Brad Eli sa TV, sa radyo, or paano po? Wala pa TV noon, sa radyo lang. Sa radyo. Sa- Anong program po sa radyo? Yan, ang dating daan. Ano po yun? Broadcast na mismo as ang dating daan? Or Ganito program kasi yan. pa sa DCWB or DZME? No, wala pa yan. DCME. Ganito kasi yan, ang start kasi sa day... bago ka sumagot ako muna. Itong si Dark Knight na nag-interview sa akin, hindi ko alam kung pagdating dyan sa tinatanong niya, kasi dating daan eh. Kung siya, kasi minsan narinig ko na siya ay nagmamanggagawa ba ito. Hindi ko alam kung talagang hindi niya alam ang dating daan, kasi yan ay programa na trademark ng samahang MCGI noon, way back dekada 80 at saka 90. Anyway, Dark Knight, hindi naman kita hinusgahan, pero bakit ang ganyan ang iyong tanong? Ibig mong sabihin, hindi mo alam ang bagay na yan pag sabihin ang dating daan? Iwan pa lang sa kasaysayan ng aking pagka-member is nag-umpisa lang si Brother Eli doon sa station DCB. And then, syempre, tayo bilang habang tumatagal ang ating pag-start dito sa mundo, may pagbabago. So dumating sa punto na naghahanap ako kung alin ba. Ako ba'y aanib sa isang reliyon or mananatili lang akong parang lakwat zero dito, lakwat zero doon. So dumating sa punto tuwing linggo, nung mga panahong 1980s, dekada 80, pagdating kasi ng araw ng linggo, sangkaterba ng mga iba't ibang klaseng reliyon na nasa EM radio. From mula umaga hanggang sa pag-close ng istasyon, andyan, iba-ibang klase. So magsalita ka, nandyan na, Muslim, born again, iglesia dito, iglesia doon. So doon ako napunto na nagsusuri ako dahil natiyempo din naman sa kasaysayan ng buhay ko na siyempre kailangan ako mamili kasi ang aking partner dito, ibang kaharian siya, ako naman nasa ibang kaharian. So hindi naman po pwede isa kaming pamilya, kanya-kanyang paniwala. So sa madaling sabi po, nakapakinig kayo sa radyo. Yan pinakauna. Okay, so DZME noon, yun din ba yung di ba may Sandali, Dark Neta. Dadagdagan ko yung sinasabi ko. Yung sinasabi ko na yan, na pagdating sa programa ng radio, kung ibalik natin ang pangyari way back dekada 80, bago naman ako naanib dito sa MCGI, dinaanan ko lahat ng mga iyan sa pamagitan ng mga sinasabi ng Brother Eli. Kasi ang sabi niya noon, suriin niyo lahat. O di pagkasabihing lahat, di alam ko na kung ano yung lahat. Lahat ng programang pang-Kristiyano. Dahil intibano, pagkasabihin nating Islam, iba sila. Hindi man Bible ang kailang pinagbabasihan. So therefore, pagdating sa mga samahang gamit Biblia, sinusuri ko yan. Umpisa na natin sa Catholics. Siyempre, diyan ako galing eh. Born again, saksi ni Jehovah. Lahatin ko na. Lahatin ko na, Mormons o ano pa man. Kasi sinasabi nga naman talaga ni Brother Eli, kaya nga dyan ako nakakuha sa kanya ng ideya kung ano-ano pa bang mga iglesyang umiiral sa mundong ito. Kung pag-usapan ay Kristyanismo. Okay? Yun. Kaya kumbaga magsuri man ako, nag-graduate na ako dyan. Yung sinasabi ni Brother, tawagin ko lang brother, isa nga lang tayo makatao baga. Si Willis Santiago. Ka Felix, magsuri ka po, manalangin ka sa Panginoon para ikaw may guide ka na. Kasi ang tanong ko nga doon, siya naming pinag-uusapan ni Willis Santiago doon, saan ako pupunta kung sakali ako ay aalis sa MCGI? So pagdating sa kwento na yan, alam ko na. Kung ako may nagtanong sa kanino man dito sa inyo, sa Broccoli TV, yun ay alam ko na ang sagot. Kaya ang sabi nga ni Brother Eli noon, iba kasi yung tumatanong kaysa nagtatanong. Ako doon, nandun ako sa mood na ako ay tumatanong dahil alam ko na kung anong sagot sa tanong ko.
DWAN pa na sinasabi Ah, si Brad Eli? kaya huli na yon, huli na yon. Mga after So, taon siguro nag-expand, nagpunta doon sa okay. DC, ibang stasyon. Okay, okay. So, nung makapakinig po kayo, paano kayo nakipag-ugnayan nun kina Brad Eli? Kasi hindi pa katulad po namin ngayon na bagong sulput lang, madaling makipag-coordinate. Facebook lang, andun na eh. Kayo po, Oo. paano kayo nakipag-coordinate nun? Noon, pagka nagprograma ang dating daan, sasabihin naman ni Brother Elio, mga kapatid, mayroon tayong pasalamat sa ganitong lugar. Oh. Kasi ang pasalamat nung araw, hindi yung kagaya ngayon na sakpalit, and then lalo na nitong mga dekada 90, 2000, na nandiyan na sa Araneta Coliseum, nasa Rizal Stadium, ganun. Doon kayo sa isang lugar, punta kayo doon, ito yung address, and then siyempre ako na may naniwala na doon. Kasi nung bandang huli, nagkaroon ako ng decision na ito na yun. So, sa madalit sabi, unang napuntahan ko ay pasalamat. Pasalamat, yung pasalamat ng araw, pasalamat ng kapatiran. Hindi pa MCGI noon. And then, yun ang umpisa, nakausap ko ang ilan, and then, kunting informasyon hanggang sa tuloy-tuloy na. Yung unang dalo nyo po ng pasalamat, di nakita nyo kaagad si Brad Eli, ano? Nakausap nyo ba si Brad Eli that time sa unang encounter? Hindi pa, pero si Brother Eli ay nagtiteksto pa sa amin sa kauna-unahang lokal sa buong Makati area. At si Brother Josel, siya pa yung nagtiteksto sa amin. Yun si Brother Daniel, siya pa nagtiteksto, estudyante pa yun ng araw. And then si Brother Eli mismo ay nagtiteksto din sa amin. Ang service niya nung araw, yung Mustang kulay pula pa eh. So, Yung po so ba yun, yung sa may mga daser? Kay naman Bacosa? Kinabakusa. Manuling Mm. Bakusa. Yun ang pinakaunang lokal noon. And then, siyempre, habang tumatagal, sumisikip ang lokal. Nag-expand hanggang sa mayroon na dito sa Metro Manila. So noong unang punta nyo sa pasalamat, nakita nyo si Brad Eli, hindi kayo nagkaroon ng pagkakataong makausap siya. Paano po nabuo sa desisyon nyo na umanib na sa samahan ng MCGI pagdating daan noon? Siyempre, pag iba naman yung umanib ka ng dahil sa mayroong namagitan sa'yo, halat ka na, pasok ka na dito. Hindi. Sa akin kasi, nagsorry ako. Alin ba? Kasi yung aking partner is membro siya ng iglesia sa may parte dyan. Tapos, siyempre, ako na may nandito naman sa iglesia na nasa Roma. So, paano pagkasunduin yan? Pag sabihin natin, So Catholic po kayo, in short, yung misis nyo po, anong religion? iglesia ni Cristo. Sa INC, okay. Mm-hmm. So, ang nag-prompt sa inyo na umanib is yung narinig nyo kay Brad Eli. So, ano po ang encounter nyo kay Brad Eli na sa Apalit, Pampanga? Dahil dun po yung headquarters, di po ba? Huli na lang yun eh. Pero nung una kasi, ang pasalamat na. So, Bolya, bago magpatuloy ang interview na to, putulin ko lang sandali. Mga kapatid, baka magtaka kayo, mga kababayan, baka magtaka kayo, bakit ako ay pumasok sa channel ni Broccoli TV at nagpa-interview. So, gaya nga ng sinasabi ko kanina na ako ay pumasok dyan para malaman kung ano nga ba. Kasi kung tayo nakikinig lamang, lalo na sa ganitong sitwasyon na ngayon, sa kasalukuyan na nagkalabo-labo na dahil sa sabi nga ni Badong, dami na ika nag-i-exit. Para malaman ko, anong dahilan, bakit nag-i-exit, at kung sino-sino ang nandito sa Broccoli TV dahil hindi naman nagpapakita ng mukha. Di ba ganun? So, kita nyo naman, nung ako'y pumasok dyan, pwede ako magpakita ng mukha. Kagaya ito si Broccoli TV, nagpakita siya. Pero ako, hindi ako nagpakita dahil para bang sa iba dyan, lalo na yung nag-interview sa akin, hindi naman siya nagpapakita ng mukha. Hindi ako nagpapakita ng mukha. Bagamat ako, kitang-kita pagdating sa channel ko na yan. Okay, ganun lang po yan. Kung ako may nagpa-interview dyan, ay mayroon lang akong gustong alamin. Unang-una nga itong nag-interview sa akin, sino ba ito? Alright? Yun lang po. Nauna kong napuntahan, alam siguro to ng mga kasabayan ko, mga kapatid, doon sa may Valenzuela, sa may malaking gym doon. Narating namin yan. And then, sa sunod ng mga, siyempre, bago magtatapos kasi, bago maghiwalay, i-announce naman, mga kapatid, mayroon tayong pagkakatipon sa ganito, sa ganito. And then, hanggang sa dumating na punto na itinuro kami na ang lokal.
Yun na ang lokal dyan sa may parte ng Pilya. Kasi nung panahon na yon, dekada 80, ano pa, maliligaw pa ang tao kasi mayroong iglesia ng Diyos na suhay. May iglesia ng Diyos na saligan. So mayroong kay Nieto, mayroong kay Gugulan at mayroong kay Brother Eli. Kami napunta kay Brother Eli. Okay. So doon po sa Pililya, Makati, doon kayo ngayon nagpadoktrina. Doon, sila si Brother Okay. Josel at saka si ayun, hindi ko na lang bagitin. Basta yan si Brother Josel at saka si So, si Ruth. Brother Daniel. Yan, si Srot. Kasi kahit nag-aaral pa si Srot nung araw, Si Sis Baby, nagdoktrina rin sa inyo. Si Sis Baby. Ayun, Opo, ikaw na shoutout niyo nabanggit po eh. si Brad Josel. Baka nakikinig siya sa atin ngayon. Sige, di bali na kasi. Busy sila ngayon, alam ko. Oo, sige. Di sila po nagdoktrina sa inyo, ano? And then saan po kayo nabautismuhan? Sa ilog ng Kalumpit. Sa Kalumpit, Bulacan. Hmm. Yan po Sige. ba yung sa may San Marcos? Alam mo ba yung ilog ng Kalumpit? Diyan sa tawiran ng highway? Sa nabautismuhan sa may San Marcos, Kalumpit, Bulacan. Ako naman mismo doon sa katatapos lang ng bagyo noon, medyo kulay kape pa yung tubig. So doon kami inilubog. Nitong huli na lang naman kasi na malinaw na or malinis na yung lugar kasi mayroon ng lugar na bautismuhanan talaga. Opo, yung dating old central na tinatawag natin, ano? Oo. Oo. So, nung panahon po ko na yun, nandodoktrinahan kayo, na-meet nyo na po si Brad Eli, nakausap nyo na po ba, personal? Na-meet na doon pa mismo sa kay Manuling Bakusa. So, nakakausap nyo na siya at that time. Oo. So, ano Open po naman ang- kasi ng araw. Okay, ano po ang So muli mga kaibigan, mga kapatid, bakit ako pumayag na may interview? Ipinagbigyan ko lang ang nag-interview na to. Yun nga, Dark Knight ang nakikita ko dito. Ewan ko kung sino nga ba sila. Si Lost o may Idsel pa dito. Pero whatever. Kailan ko pumayag magpapa-interview dito sa kapakanan naman ng iba dyan. Baka sabihin nila na ako'y nagtatago-tago dyan. Ayan, nakikita niya kung sino si Felix More TV. Yun. Nakita ko lang. Kasi mayroong matatapang dyan. Bira ng bira. Ni dulo ng kuko, ni tungki ng ilong, hindi kaya ipakita sa television, sa kanilang video. Tatapang magsalita. Kuda lang ng kuda, nakatago naman. Kumbaga para bang kalaban ng gobyerno, matatapang kasi nakatago. Siyempre yung kumbaga sa literal na usapan unfair, ba? Kung talagang makikipagbakbakan, bigla ka na lang pasabugan dyan, natural, kitang-kita ka dahil unang-una naka-uniforme. Yun po yun ang literal na usapan. Pero pagdating dito, di ba, ang tatapang, lalo na yung Nikki na yan. Nikki, ang tatapang, grabe. Yun pala, isa pa yan, yung si The Herd Truth. Pinagpagamit niya yung kanyang channel para sa kalokohan ni Badung, nila ni CJ. Diba? Pero ang The Herd Truth, tago ng tago. Yun. Para malinaw sa inyong lahat. Kaya nga ito ako nagpamayag na ma-interview. Para naman sa kaalaman ng marami. Maging dito sa MCGI at saka nasa labas ng MCGI. ang naramdaman nyo nung pumunta kayo ng Apalit? Yung pasalamat na ginawa sa Apalit? Video, kung ano mang naratna namin nung unang pasalamatan ng kapatiran doon sa may Valenzuela, parang ganoon din ang atmosphere. Kasi siyempre, andyan yung mga kapatiran. Ang pasalamat noon, parang yung lokal sa sa buong Pampanga, dito sa palipaligid, Bulacan, sa may, ano pa to dito? Basta, diyan sa may Apalit na Iba-ibang lugar, hindi isang lugar lang na Apalit. Kasi ang inabutan po namin, Apalit na lang lagi eh. So nung maanib kayo, iba pang lugar. Nung maanib ako, nag-umpisa na nga yan doon ang nakapunta ko doon sa may Valenzuela. And then, pagka nagkakatipon, nakikipagkatipon na rin ako. Bagamat nung mga panahon na yun, hindi pa ko nadodoktrinahan. So, yun, doon nga sa Pililya, Makati. And then, unang pasalamatan doon, wala pa yung Central. Doon pa lang sa San Vicente. And then, nung lumawan ng panahon, na hinuha ba ni Brother Elin, na darating ang panahon na magsisikipan na ang lugar ng San Vicente dahil parang covered court lang yung nandoon sa harap mismo ng bahay nila. And then, dumating nga sa punto na ito na nga yung Central Apalit ngayon na sabi nga noon, kahit man walang pera, basta't may
kung gugustuhin ay maraming paraan. So doon na nga nagkaroon ng maraming problema sa Brad Eli. Nandoon na yung mga kapatid noon na mayroong lumayas, mayroong inaway na siya, mayroon nang na idemanda kasi bouncing check. Ito na nga yung may-ari ng longganisa, idinidemanda siya kasi marami na mga isyu tungkol sa pera. Pera noon, pera noon, pera noon. Ganon din nga ngayon. So ibig ko sabihin, history repeat itself. Kaya kung ano ang issue ngayon, naranasan ko na kay Brother Eli noon. Mm. Gusto pang ikulong si Brother Eli. Ewan ko lang ngayon kung sino magpapakulong ngayon kay Brother Daniel. Kasi noon Okay. araw, ano pa yun, nakaback up pa yung mga malalaking palasyo sa may party dyan eh. Para lang si Brother Eli makasuhan. Mayroon ng Opo, rape, mayroon ng makasuhan. frustrated murder, mayroon ng libel, mayroon ng... So mga ganong kaso. Mula naman po nung 1989 sa pagpapatuloy, dire-diretso naman po kayo nakapaglingkod. Medyo mayroong na standby lang, mga a couple of time lang. Opo, ano lang naman, mga miss na pagkakatipon. Naanib naman po ako 93. Nung manib ako ng 93 and then 94, siguro by the time, hindi man tayo magkakilala, baka nagkikita na tayo. Meron na po akong itatanong sa inyo. Noong 94 po, by that time, So ayan na, Dark Knight, ikaw ang nag-interview sa akin. Ako duda ko na ikaw yun. Kasi bagamat hindi ka napakita ng mukha, pero sa dami kasi diyang nandyan sa Broccoli TV, ikaw nakita ko kasi nandyan ka sa screen. So ayan ha, mga kapatid, ang Dark Knight, sabi niya, 1993 siya. So therefore, nauna lang ako ng mga ilang taon. Apat na taon. O sige, so ha, tanda natin, 1993. narinig ko kay Brad Eli na hindi na magtatagal ang panahon, mga manggagawa. Malapit na. Masiguro matagal na ang 7 taon o 10 taon. Narinig ko rin niyo yan po eh. Kasi noong mga panahon na yon, marami ng mga pangyayari kasi. Kung alam mo, ganito kasi yan, pag nabasa mo ang Mateo 24:24, doon kasi mag-umpisa ang pag-iisip na ang mga palatandaan is narito na. Kaya nga marami rin mga iglesyang parte dyan na talagang yung Y2K pa nga nung araw, di ba? So, yung mga kwento na yon Natakutan na hanggang natin sa... yan, di ba? so nung mga panahon na yon, ang Brother Eli, nakikitantya na din na more or less, hindi naman binigyan ng pitsa, oras, panahon, araw. Taon na pa yon sa- na mga 7 taon, matagal na siguro, 10. Yun kasi narinig ko eh. Malinaw na malinaw po hanggang ngayon sa akin. Eh. Oo, tinatantya Saksi nga din po naman. kayo doon. Oo naman. Oo, kaya nga yung Y2K, baka iniisip natin masyado nang matagal yun eh. Sa tanda niyo mga kapatid, ang kanyang interview patungkol doon sa sinasabi ni Brother Eli na malapit na ang wakas. Yan ha. Sana magiging tayo mga kaibigan sa interview nitong si Dark Knight. Bagamat di ko alam ang istorya ng buhay nitong si Dark Knight kung sa pagdating sa pananampalataya. Pero ang kanyang laging itinatanong sa akin ay tungkol sa mga sinasabi ni Brother Eli pa noon, ni Brother Eli na mayroon siyang mga hula sa mga pagtatapos o pagwawakas na ng mundo. Yan ha. Mas maiging i-highlights ko ang punto dito ni Dark Knight. Eh, no? So saksi po kayo na sinabi talaga ni Brad Eli yun. Oo naman. Oo. Tinatantya, Kaya- sabi niya. Hindi niya binigyan na, ito, alas 12:01, umaga, Opo, araw ng pero sa linggo. calculation niya, matagal na ang siguro mga 7, matagal na ang 10 taon. Ganun po Oo. verbally yung pagkakasabi niya, di ba? Oo, yan ang Oo. sabi niya. Kaya nga po ang nangyari doon, pagkatapos ng ilang mga panahon, yung ating mga KNP, di nagsitandaan, di ba, ng mga matatanda ng KNP na hindi pa nagsisipag-asawa dahil nga malapit na dumating si Kristo, di ba? Ganun po ating paniniwala. Oo naman. Oo. Malapit naman. Ngayon, kaya nga yung mga poste dyan sa apalit, mga pader sa apalit, tinaasan, bakit po itinaasan yun sa pagkakaalam nyo? Ay, unang-una kasi yan, ganito ang hinuha ni Brother Ray. Darating ang panahon na ang lugar doon sa may San Vicente, After 2000 na wala namang dumarating na malaking kapigatian, ano? Imagine po, Brad Felix TV, may itatanong lang ako sa inyo, kung sinabi ni Bes way back 94, 7 to 10 years matagal na, dapat ang malapit-lapit na kung 2000, siguro nasa peak na yon, ano? Pero namatay si Bes po 2021, tama po ba? last 4 years ago.
Oo, 2021. So try to imagine this. 94, sabi niya mga 7 to 10 years, matagal na 10 years. So i-presume natin kung 7 years plus 94 plus 7, 2001. So most likely mga 2001 siguro nakapik na 'yon, ano. Pero lumipat pa po ang 20 years after. After 20 years, kinamatayan na ni Bes yung Oh. sinasabing malaking kapigatian. Ano Teka, sandali lang, Dark Knight. Magkakalinawan nga tayo. Ang sabi mo, Dark Knight, naanib ka 1993. Di ba? Ang dami mo ng mga sinasabi. Mayroon kasi Brother Ili, malapit na matapos ang kapigatian, kumbaga malapit na matapos ang mundo. 1993 ka naanid. So therefore, sa mga panahon na yan, hanggang sa ang Brother Ili iniwan na tayo, nandiyan ka. Ba't ka tanong ng tanong sa akin ng mga ganyan? Ano gusto mong palabasin? Duda ka? Di ko naman alam kung sa panahon na yan, hanggang mawala ang Brother Ili, ikaw ba'y lumayas na din dito sa MCGI or nandiyan ka pa sa MCGI? Di ko magets yung punto mo, ba't lagi mo idinidiin sa akin ang mga tanong na yan, Dark Knight? Bagaman, Dark Knight, may sinasabi ang mga apostol. Ito na ang huling oras. At ito na nga, dahil nandito na ang mga antikristo. Sila mayroon din naman sila. Ito na kumbaga nung mga panahon na yun, mayroon sila mga hinuha ng mga paghuhula. Unang Juan, sa 2 at saka 18, nakasulat naman dun eh. Ito ang huling oras. O, di ba yun ang kanilang mga tantya nung araw? Ang Brother Ili, tantya lang din naman. O granting na ang Brother Ili nagkamali, bakit 1993 ka pa at kailan ba umalis ang Brother Ili? Bakit yan ang pinagdidiinan mong itanong sa akin? Ikaw ba? Hanggang sa ang Brother Ili iniwan na tayo, nandito ka pa ba sa MCGI or nagbibingi-bingihan ka lang din gaya ng mga tinatanong mo sa akin? Di kita mag-gets kasi Dark Knight Bakit ganyan ang mga itinutumbok mong tanong sa akin? Kaya nga ako, nagpe-playing safe lang ako. Hindi naman kita binabalikan ng tanong eh. Ngayon lang ako bumubuelo sa iyo, Dark Knight. Sabi ko nga, magkalinawan nga tayo. Bakit yan ang lagi mong tanong? Granting na ikaw mayroon ka ng duda kasi mayroon ikaw hula or mga tantya ang Brother Ili na hindi natupad hanggang nagiging away toke hanggang sa kung ano-ano pa man. Para kasi kaya nga sinabi ko, naiipit ako eh. Para ako naiipit kasi yun at yun din talaga ang iginigit-git mo. Kaya pagdating dyan sa bagay na yan, Dark Knight, hindi kita mag-gets. Anong ipinupunto mo? Duda ka sa akin? Duda ka? Or may duda ka na pala? Bakit nandiyan ka pa? Kung sa panahon na yan, nandiyan ka pa. Di naman kita mahusgahan kasi hindi ko alam kung hanggang sa kasalukuyan anong taon ka ba nawala dito sa MCGI kung ikaw ay dating MCGI. Yun lang, Dark Knight. Magkalinawan ka tayo. Bakit yan na lagi magiginigit-git sa akin? Ikaw ba nung mga panahong ito ay wala ka na sa MCGI bago ang Brother Ili ay iniwan tayo? Di ba ganon? Ano po ang naramdaman nyo after that? Ang sa akin naman, no comment na ako dyan dahil siyempre ang pagsasalita ni Brother Eli, nakikitantya lang siya. Maliban na kung sasabihin niya, itong pizza na to, talagang akin na yung mga kayamanan nyo. Bintan nyo, akin na, dito na tayo kasi matapos na, mamayang hating gabi o mga ganyan. Sa akin naman kasi, malawak naman akong pangunawa dyan. Lalo na sa pagdating sa tinatantya lang naman kasi siyempre nakikitantya din tayo sa pangyayari ng mundo. Di ba, Dark Knight? Yan ang sagot ko, tinatantya. Dahil unang-una, hindi naman talaga sinabi ni Brother Eli sa ganitong buwan, araw, oras, tapos ng mundo. Hindi naman eh. Kaya ang sagot ko, tinatantya. Pero nagtaka naman ako sa iyo, Dark Knight, bakit yan ang lagi mong iginigit-git sa akin? Yun ba, nung mga panahon na yon na ang Brother Eli mayroon pala siyang ayon sa iyong mga nasa isip mo, mayroon siyang hula ba ano bang ating masabi diyan, Dark Knight? Hula, tantya or ano pa man?
Na ang mga panahon na yon, sabi mo, parang hindi natupad. Kaya nga ang mga KNP dyan ay nagsisipagtandaan. Ikaw ba bahagi sa mga tao na yon? Hindi kita mag-gets Dark Knight. Kaya nga ang sagot ko doon, parang ano lang, playing safe lang ako. No comment ako dyan kasi hindi naman kita pwedeng barahin kasi ano yan, teritoryo niyo to Dark Knight eh. Ngayon, kung nasabi ng Brother Eli na yan, yun ay paghahanda lang. Paghanda sa mga darating ng panahon. Either na sunod nga yung mga bagay na yan, pero wala siyang inilagay ng mga pitsa at mga panahon. Tinatansya niya, isang taon na lang o bukas na. Pero sinabi niya nga po yun, yung taon matagal na yung 7 at saka 10. Ang nangyari, lumipas pa po ang 20 taon, hindi pa rin dumarating ang Kristo. At eto na nga, bago na nga ngayon ang nangangasiwa. Ayan. Hanggang sa ang Brother Eli na wala na sa atin, Dark Knight. Ikaw ba, Dark Knight? Naanib ka 1993. Ang Brother Eli may sinasabi siya na hindi na magtagal ang mundo. 7, 8. Tinatansya lang kasi ni Brother Eli yun. Ikaw ba, nung mga pagkalipas ng mga taon na yon, andyan ka pa rin ba? Anuhan tayo, Dark Knight. Magkakaliwanagan nga tayo. Ikaw ba, sa panahon na yon, wala ka na? Dahil may duda ka sa Brother Eli. Or pati ikaw nagbibingi-bingihan ka lang din. Kasi para ba akong sa panahon na yun, hindi lang ko makapagtanong sa iyo pabalik dahil ayaw ko namang kumbaga parang babastusin, pangbabastos kasi yung parang babarahin din kita. Pinagbigyan lang kita. Ngayon ko lang isasabihin sa inyo ang ganito. Sige, 1993 ka na anib. So, bago nag-Y2K. Kailan ba yung taong nag-Y2K? 2000 yun eh. Di ba? Marami nang hula doon, mga born again. Matatapos na ang mundo. Pero ang Brother Eli, may sinasabi siya na hindi na magtagal ang mundo. Pero ito lang masabi, papauna ko sa iyo, Dark Knight. Sa unang Juan 2:18, sabi doon, ito na ang huling oras. Ito na, sabi doon ng apostol. Tinatansya lang din naman, ito na. Ano bang ito na? Ito na yung huling oras. Huling oras sa saan? Sa buhay nung si San Juan? Huling oras ng panahon yun, tinatansya ng mga kasi sabi doon, nandyan at nandito na nga ang mga antikristo. Maging ang Panginoong Jesus naman, ganun din. Tandaan ninyo, pag nandito na ang mga tandang ito, na ang mga puno ng higos ay magbigay ng kanyang mga palatandaan, mga ganun. Makakarinig kayo ng digma, bansa laban sa bansa. Yan po mga palatandaan. Kaya ang Brother Eli nakita niya na yun, kaya ang Brother Eli nagsabi naman baka ang panahon hindi na magtagal. Ang tanong ko naman sa iyo ngayon, Dark Knight, ikaw ba sa panahon na yon, anong taon ka ba lumayas kung talagang ikaw ay member nga naman sa pagkakataon na yon? Anong mga taon na yon? Anong taon ka ba lumayas sa MCGI dahil ayon sa iyo, parang ganun ang aking intindi diyan. Hindi siya totoong mga ngaral kasi nagsasalita ng kasinungalingan. Di ba ganun, Dark Knight? Diretsahin na natin. Ngayon lang din ako naman makapagsalita dahil siyempre sa teritoryo nyo, di ko pwedeng magtanong uli sa iyo. Parang para sa akin pang babastos baga. At yung malaking kapigatian na yun na ating hinihintay ay yung lupa na yon sa Orani Bataan na-convert na into leisure and business. So papaano po yun? Yung mga kapatid na nagtulong-tulong, nagpursige para mabili yung lupa. Natawa naman ako dyan, Dark Knight. Yan lupa dyan sa Orani. Hindi lang Orani. Dagdagan ko na lang yan, Dark Knight. Yung sa Morong Bataan, yung beach doon, Brother Eli, kung talagang ikaw ay nandito sa MCGI noong mga panahon na yun, di ba? Mayroon pang usapin dyan na, mga kapatid, punta tayo doon, imbis na mapunta tayo sa mga ibang kalayawan, doon na lang tayo sa Morong Bataan, tapos mag-ambag-ambag tayo doon. Di ba ngayon, usaping pera pa rin yun? Nandyan ka ba doon? Naalala mo ba doon yung Morong Bataan? Yung beach resort doon ni Brother Eli?
na yun nga ang kinukotya ang Brother Eli. Yun, kasi si Soriano, sabi niya mga iglesia na Manalo dyan. Yun na kasi Soriano, marami ka gusto. May beach na, may hardware pa, may restaurant pa. Ang mga kapatid noon, nagtulong-tulong. Talagang bibiyahe papuntang Orani, Bataan. Tapos may entrance fee, mga ganyan doon, gagastos, magbigay ng pera. O yan. Hindi ko alam, dati hindi kita magits bakit ganyan ang punto mo sa pag-interview mo sa akin. Di ba? At ang tanong ko naman, Dark Knight, kung ikaw man, 1993 ka na anib, ikaw ba anong taon ka lumayas sa MCGI? Kung ikaw nga ay lumayas. Di ba? Ganun lang naman talaga, Dark Knight. Para bang si Badong, nag-exit. Kayo ba, kagaya ka rin ni Badong na nag-exit na? Or nagbibingi-bingian ka lang din noong mga panahon na yon. Kasi sa tanong mo, parang gano'n ang gusto mong palabasin sa akin. O, may narinig ka na ano sa palagay mo? Ano? Diba gano'n? Nagpagod para magtanim, mag-alaga ng hayop, na wala na ngayong malaking kapigatiang inaasahan, pero yung pupunta ron, kailangan mong magbayad ng entrance fee. So, ano po ang hustisya na nakikita nyo ron? Ayan. So, anong hostisa makikita mo roon dahil magbayad ng entrance fee, tapos doon, mga kapatid doon ay nagtulong-tulong kung ano, bla bla bla, kung ano pa man dyan, nag-aambag ang mga tao, para ganyan, kung ano pa mga plano, bla bla bla, wala na si Brother Eli. Ano. Ito naman masagot ko sa iyo dyan, Dark Knight. Ito na nga, halimbawa, bibigyan kita. Alam mo ba, yung kwento ng Murong Bataan, may beach resort si Brother Eli doon. Oh. May nag-arkila dyan pagdating ng may araw doon. O punta tayo sa beach, mag-swimming, maligo doon, mag-hire tayo ng isang bus, punta tayo doon. Mga kapatiran naman, biyahe na papunta doon. Tapos yun lang nga, may toll gate din doon. O, ikaw ba, Dark Knight, nandoon ka pa ba sa panahon na yun? Di ba? Ganun lang usapan dyan, Dark Knight. Kasi hindi kita mag-gets bakit ganyan ang punto mo, bakit ganyan ang mga tanong mo sa akin. Ano bang gusto mong ipapamuka sa akin, Dark Knight? 94, sabi niya mga 7 to 10 years, matagal na 10 years. So, i-presume natin kung 7 years plus 94 plus 7, 2001. So, most likely, mga 2001, siguro nakapik na yun, ano? Pero, Siguro nakapik na yon. Ikaw ba, tanong ko ulit sa'yo, Dark Knight. Ako naman magtanong kasi unfair naman, nandyan ako, di ako makapagtanong sa'yo ng ganito. Ikaw ba, no sabihin na lang natin, year 2002, 2003, 4, 5, mga ganon. Nandito ka pa ba sa MCGI? Kasi sabi mo, 1993 ka na anip. Ikaw ba lumayas ka sa MCGI kung pinalayas man? Kung ikaw ba'y lumayas mag-isa or pinalayas o whatever. Ikaw ba sa mga tao na yan, nandito ka pa ba sa MCGI? Or bahagi ka rin sa nagtingang kawali? Ganun lang. Kasi sa tanong mong ito, Dark Knight, parang marami akong naiisip ng mga oras na yun na ako tinanong mo. Hindi lang ako makapaghirit sa'yo ng tanong. Kasi siyempre bilang respeto din sa inyong pwesto dyan. lumipat pa po ang 20 years after. After 20 years, kinamatayan na ni Bes yung sinasabing malaking kapigatian. Ano po ang naramdaman nyo after that? Ang sa akin naman, no comment na ako dyan. Dahil siyempre ang ayan, yan. Sabi ko, Dark Knight, no comments. Ako naman magtanong, Dark Knight. Ikaw naman, Dark Knight. Kung ikaw man ay sa pagkakataon na yun, nandito ko pa sa MCJ. Ano naman ang nararamdaman mo? Duda ka kay Brother Eli? At kung nagduda ka kay Brother Eli sa panahon na yun, lumayas ka na ba? Kung ikaw may duda, hands up ka ba doon? Brother Eli, bakit ganito? Bakit ganito? Magtatapos na tapos na yung year 90s. Year 2000 na ngayon. Anong nararamdaman mo doon, Dark Knight? Ano naman ang ginagawa mo? Ikaw ba'y silent ka lang sa mga sulok-sulok? At ngayon ka lang din nag-iingay ng kagaya sa mga tanong mo sa akin? Nang kagaya rin naman kay Badong? Kasi ang aking timpo ngayon, nasa isip ko,
bakit yung pag-iingay nyo ngayon lang? Bakit ngayon lang? Na kung sana ang Brother Eli makakasagot pa sa atin dito sa ating mga kung anong nasa isip natin, sana doon pa kayo nagkukuda-kuda. Tapos ngayon, tatanungin mo ang kagaya ko, umiiwas lang kasi ako sa eksaktong isasagot ko sa iyo diretsahan, Dark Knight. Kasi siyempre, mayroon akong iniingatan. Unang-una, respeto ako doon sa pwesto niya. Hindi ako makapag tanong balik sa iyo. Salita ni Brother Eli, nakikitantya lang siya. Maliban na kung sasabihin niya, itong pizza na to, talagang akin na yung mga kayamanan nyo. Bintan nyo, akin na, dito na tayo kasi matapos na, mamayang hating gabi o mga ganyan. Sa akin naman kasi malawak naman akong pangunawa diyan. Lalo na sa pagdating sa tinatantya lang naman kasi siyempre nakikitantya din tayo sa pangyayari ng mundo. Ngayon kung nasabi ng Brother Eli na yan, yun ay paghahanda lang. Paghanda sa mga darating ng panahon. Either na sunod nga yung mga bagay na yan pero wala siyang nilagay ng mga pizza at mga panahon. Tinatantya niya, isang taon na lang o bukas na. Opo, pero sinabi niya nga po yun, yung taon matagal na yung 7 at saka 10. Ang nangyari, lumipas pa po ang 20 taon, hindi pa rin dumarating ang Kristo. At eto na nga, bago na nga ngayon ang nangangasiwa. At yung malaking kapigatian na yun na ating hinihintay ay yung lupa na yon sa Orani Bataan na-convert na into leisure and business. So papaano po yun? Yung mga kapatid na nagtulong-tulong, nagpursige para mabili yung lupa, nagpagod para magtanim, mag-alaga ng hayop, na wala na ngayong malaking kapigatiang inaasahan, pero yung pupunta ron, kailangan mong magbayad ng entrance fee. So ano po ang hustisya na nakikita nyo ron? Ayan, ako no-comment na ako dyan. Basta sa akin lang, nandyan lang, basta sa nga lang magsama-sama tayo dyan, pagdating sa doktrina at saka aral, diyan naman ako ng kapanghawak eh. Ngayon, kung may pagbabago man sa kung ano pa man, kagaya ngayon sa mga balibalita ngayon, sinosolo na nila yung kararian, mansion, bla bla. Yung kagaya doon sa mga issue inilabas nila ni Badong, doon ako nagko-comment. Okay. Pero pagdating diyan sa mga bagay na yan, no comment may lang. namangasiwa o no comment na ako diyan. Oo, okay. Hindi po kasi maiwasan na ang mga taong bayan nagtatanong, lalo na yung activated na, yung critical thinking, ano. Gaya po nun, matanong ko lang din itong isang punto na to. Nung sinasabi po ni Brad Eli na darating na ang malaking kapighatian, pero dumating yung time, hindi pala darating ang malaking kapighatian. Ano, Yung maliit palang lang. malaking kapighatian, mangyayari pala yon sa pagtatapos pa ng 1,000 taon. So, pinaniniwalaan niyo po na sugo si Brad Eli, tama po ba? Oo naman, kaya nga po, manib. So, kung siya po ay sugo at mouthpiece ng Diyos, sa pagtuturo ba ng sugo pwedeng magkamali? Ako naman ang magtanong sa iyo diyan. Dark Knight. Ikaw ba, Dark Knight, sa panahon na yon, naniniwala ka ba na ang Brother Eli ay bibig ng Panginoon? Siya ay sugo? Yan ang una kong tanong sa iyo, Dark Knight. At kung ikaw man ay naniniwala, at kung ikaw man ay hindi naniniwala, anong taon ka ba lumayas or pinalayas or whatever? Anong taon? Kasi kung sabihin mo, ako'y umalis na dito sa MCGI nung mawala na ang Brother Eli. So therefore, nagtatingang kawali ka lang din ng mga panahon na yun. So yung tanong mo sa akin, dapat pala ikaw ang matanong. Ikaw ang tatanungin doon sa sarili mong tanong. Kaya nga hindi ko magis bakit yun ang lagi mong ginigit-git sa akin na magwawakas ng mundo, sinasabi ng Brother Eli. Ikaw ba naniniwala kay Brother Eli? Kaya ngayon lang ako magtanong, muli pabalik sa'yo. Dark Knight, ikaw ba naniniwala ng Brother Eli ay sugo? Or noong mga panahon na yun, pikit mata ka lang din, tango ka lang din ng tango. Niluloko mo na lang sarili mo dahil hindi ka naniniwala. Kung yun ang sagot mo na hindi ka naniniwala. Ganun lang. Para maparehas na tayo. Ako na, ibigay ko na yung sagot ko sa inyo. Sabi ko, no comment. Pero mayroon akong alam na isagot. Ganito, Brad.
hindi naman ako kabisado sa Biblia, no? Pero pagdating dyan, lalo na, siyempre ang Brother Eli, pagdating sa Biblia, pagdating sa kung ano man ang kanyang kalidad. Oh, sige, sabi ko dyan, hindi ako kabisado sa Biblia. Pero may naalala na ako ngayon, Dark Knight. Sabi nga doon, sabi di ba, sa unang Juan 2:18. Sabi nga ng Apostol Juan doon, sabi niya, ito na ang huling oras. Ito na ang huling oras na darating ang mga antikristo. At ito na ang huling oras. At ang palatandaan doon, nagdating nga ng mga antikristo. Yan ang doon sa nakasulat sa unang Juan 18. Ewan ko kung anong mag-intindi nyo doon. O di ba sinabi rin, tinatantya lang din ng mga apostol doon. Maging ang Panginoong Kristo, tinatantya lang din naman niya eh. O, darating na ang wakas, pero tandaan nyo, ang palatandaan ay ito. Ganon yun eh. Ngayon, kung sabi ni Brother Reddy, teka, pause, hindi, mali pala ako, mali. Dapat pala mayroon pang 1,000 years. Ay, whatever. Whatever yan. Darating naman sa pagkaunawa, di ba? Ang sabi diyan, darating sa pagkaunawa. Ngayon, kung duda ka doon, yun na nga ang tanong ko dahil sa iyo, Dark Knight. Anong taon ka ba lumayas dahil may naramdaman ka na ang Brother Eli pala'y hindi sugo? Or kahit naramdaman mo na pala yan, mayroong nangyaring hindi natutupad, nandyan ka pa rin sa panahon ba na yon? Nananatili, tango ng tango, nakiki-amen? Yun lang. Siyempre, nakikita ko na sa kanya, pero yung pinaka sa buong mangangaral niya, hindi ko na alam kung hanggang saan doon. Pero kung may pagbabago man at mayroong mga sinasabi na hindi nasusunod, no comment ako doon. Dahil siyempre, ang aking paniniwala kasi ganito, brother, no? Sige, mali pala si Brad Eli. Mali pala tong lugar na to. Lalayas na ako. Saan ako pupunta? Yan ang aking Tanggap punto niyo dyan. po na nagkamali si Brad Eli sa turo niya about malaking kapigatian. Kung yan ay maituturing na mali ayon sa bilang mangangaral, edi masasabi ko, no comment na ko dyan. So, hindi niyo po matatanggap na nagkamali siya, ang masasabi niyo lang, no comment. Di ba? Ako naman magtanong sa Dark Knight. Ano naman ang magiging masabi mo na mayroong nangyaring hindi nasusunod ang malaking kapigatian? Ito tanong ko. Noong bang mga panahon na yon, nandito ka pa ba sa MCGI? Or bago pa nag-year 2000, lumayas ka na sa MCGI? Yan lang naman ang akin eh. Kasi kung igit-git mo sa akin ang mga bagay na yan, so therefore, wala ka na doon sa mga panahon na yon. Kasi kaya nga tinatanong mo sa akin ng gano'n dahil wala ka na. Kasi kumbaga, gusto mong tirahin yung aking damdamin kung ano ang aking masasagot. Iniipit mo ako ng gusto eh. Di ba ganun ba, Dark Knight? Ikaw ba sa panahon na yon, nandiyan ka pa sa MCGI or lumayas ka na? At kung ikaw ay wala na sa MCGI, anong taon? Kasi sabi mo, ang Brother Eli nagsasalita ng mga ganong bagay, yung malaking kapagitian, darating na ang wakas, kung ano-ano pa man. Year 90s pa yun eh. Sige nga, magkaliwanagan tayo, Dark Knight. No comment na ako dyan. Okay. Para ba hindi na bibigat pang damdamin? Ay, bakit ba ito? Yung po kasing iba may guts eh. Yung iba kasi may guts na magsabi, bakit ganun? Sabi ni Brad Eli, darating na. Tapos hindi pala darating. Ano yun? So parang ang pakiramdam nila, nalinlang sila, naloko sila. Kayo po, hindi ganun ang naramdaman niyo. Hindi. Malawak ang aking pangunawa pagdating dyan. Kasi siyempre... yan. Ako naman magtanong uli. Dark Knight, ikaw ba hindi ka niwalang nalinlang sa bagay na yon? Yan lang naman eh. Kasi, alam mo kasi alam mo Broccoli, wala naman akong sa iyo, wala naman akong masamang tinapay sa channel mong ito. Basta ang akin, dinirespeto ko nung ako'y nandyan sa channel mo. Kaya nga ako, tanong lang ako ng tanong, hindi na ako sagot ako ng sagot kay Dark Knight. Hindi ako nagtatanong dahil siyempre pag ako'y magtanong, ibang nausapan doon. Pwede kong igigit yung aking alam na nasagot doon sa tanong ko. Kung ano man ang sasabihin nila, hindi ko naman sinasabi na and that's final.
Okay. Yun naman sa So akin. okay lang po sa inyo na nagkamali si Brad Eli and then no comment lang. No comment naman Ito yan. po yung Para- susunod kong tanong, Aka Felix. Di Ah. ganun po ang nangyari, ano? Na malaking kapigatian tapos binago ni Brad Eli, sabi niya, yung malaking kapigatian darating daw yon sa pagtatapos na ng 1,000 taon. Kaya ang sumunod po na doktrina natin doon, kung natatandaan nyo, anytime soon. Na Teka, naintriga ako sa sinasabi mo, Darknet eh. So, susunod sa nangyari sa doktrina natin, bakit natin, nandiyan ka pa sa oras na yon? Teka, ulitin natin sandali. Pagdating sa kung ano man ang kanyang kalidad, siyempre, nakikita ko na sa kanya. Pero yung pinaka sa buong pagka mangangaral niya, hindi ko na alam kung hanggang saan doon. Pero kung may pagbabago man at mayroong mga sinasabi na hindi nasusunod, no comment ako doon. Dahil siyempre, ang aking paniniwala kasi ganito, Brad, ano? Sige, mali pala si Brad Eli. Mali pala tong lugar na to. Lalayas na ako. Saan ako pupunta? Yan ang aking tanggap punto nyo dyan. po na nagkamali si Brad Eli sa turo niya about malaking kapigatian. Kung yan ay maituturing na mali ayon sa pabilang mga ngaral, edi basta sabi ko, no comment na ko dyan. So, hindi nyo po matatanggap na nagkamali siya, ang masasabi nyo lang, no comment. Noon, talagang nang-iipit ito sa Darknet. So, hindi mo matatanggap na nagkamali siya. So, ang sagot mo dyan, no comment. Alam mo kasi, Darknet, iginigiit mo na yan. Yun ang aking tanong din eh. Yun ba sa panahon na yun, nandiyan ka pa? O wala na? Kasi unfair naman. Tatanungin mo ako ng ganyan, tapos para palang ikaw pala ay nandyan ka pa sa panahon na yun. So, parang sa sistema ng tanong mo, wala ka na dyan. Kumbaga, iipitin mo ako para ipapamukha mo sa akin na ganyan nga ang Brother Eli, mayroong mali. Di ba ganon, Dark Knight? Kaya ang tanong ko, sa panahon pa ba na yan, wala ka na o nandyan ka pa sa MCGI? Tanong lang din naman, Dark Knight, kung may masagot ka, di buti. Kung wala naman, hindi ko naman ipipilit sa'yo. Para sa kapakanan ng mga nakikinig sa programang ito at sa inyo dyan sa Broccoli. No comment na ako dyan. Okay. Para ba hindi na bibigat pang damdamin, no? Ay, ba ito? Yung po Sayang. kasing iba may guts eh. Yung iba kasi may guts na magsabi, bakit ganun? Sabi ni Brad Eli, darating na. Tapos hindi pala darating. Ano yun? So parang ang pakiramdam nila, nalin lang sila, naloko sila. Kayo po, hindi ganun ang naramdaman nyo. Hindi. Malawak ang aking pangunawa pagdating dyan. Kasi siyempre kung ano man ang sasabihin nila, hindi ko naman sinasabi na and that's final. Okay. Yun naman sa So akin. okay lang po sa inyo na nagkamali si Brad Eli and then no comment lang. No, di ba? Ang kulit, ano? Di ba, Dark Knight, kanino ka ba nagmana? Ba't ang kukulit mo? Hindi ka nagkasya sa isang sagot. Gusto mo talaga akong ipitin, di ba? Kaya ngayon, ako naman ang magtanong sa'yo, Dark Knight. Yan ba, sa panahon na yan, yung mga tinatanong mo, nandiyan ka pa ba sa MCGI? Or wala na? Kasi dapat, sa mga tanong mo iyan, wala ka na, matagal ka nang lumaya sa MCGI, kaya ganyan na lang ang mga tanong mo. Dahil yan ang isa sa dahilan na wala ka ng gana or whatever, na siyang dahilan kaya ikaw ay alis ka na sa MCGI. Pero kung sa panahon na yan, mga tanong-tanong mong yan, nandiyan ka sa MCGI, so naglulukuhan lang tayo. Nandiyan ka pa pala, tinatanong mo ako. Di ba, Dark Knight? Ngayon, yung sinasabi mo, parang nagka-problema sila, ikaw bahagi ka ba doon? Kasi parang bang, tinatanong mo ako, para ipitin mo ako, di ba? Parang naglulukuhan lang tayo dito, ikaw pala nandiyan ka pa. Ano yan? Comment Ito po yung susunod kong tanong, Aka Felix. Di ganun po ang nangyari, ano? Na malaking kapigatian, tapos binago ni Brad Eli, sabi niya, yung malaking kapigatian, darating daw yon sa pagtatapos na ng 1,000 taon. Kaya ang sumunod po na doktrina natin doon, kung natatandaan nyo, yan. Ang susunod na doktrina natin, kung natatandaan nyo, so bakit nyo? Naitriga ako dyan, Dark Knight. Bakit nyo? Nandiyan ka pa ba sa panahon na yan? Tanong lang, kasi ako nagdududa na ako ngayon, Dark Knight. Hindi ko alam kung ano ang ipinupunto mo sa tanong na yan at ginigit-git mo sa akin yung sinasabi ni Brother Eli na nagbago aral niya, na sabi matatapos na, magwakas na.
Tapos mayroon pa pala, tapos mayroon pang ano, yung dami. Anyway, sige, tuloy lang. Anytime soon. Narinig niyo po ba yung salitang anytime soon during your stay sa MCGI? Oo naman. Apo, Anytime- alam niyo po ba anytime kung soon. bakit sinabing anytime soon? Mayroon akong alam dyan, pero hindi ko na pinagbigyan ng mabigat na sapin. Kasi, yun na nga, Pero alam niyo po ba kung bakit anytime soon ang naging teksto natin that time? Di ba ma? Ito. Trigger. Alam mo diba na anytime zone na ang teksto natin, bakit ka nagnatin pa, Dark Knight? Nandiyan ka pa ba sa panahon na yan? Ang dami mong tanong, Dark Knight. Tapos pala, kung nandiyan ka pa sa panahon na yan, bakit ka nagnatin dyan? Ibig sabihin, nandiyan ka pa noong mga panahon na yan? Na doktrina natin? Ganyan pala dapat ang ano, para hindi ka masabing bias or unfair ka magtanong. Dapat sa panahon na yun, wala ka na. Wala ka na. Lumayas ka na kasi mayroong mga duda ka na kay Brother Eli na ikaw pala hindi pala ang sugo kasi ang sugo kailangan natutupad ang mga sinasabi. Sorry Dark Knight, ito wala naman tayong personalan pero ngayon lang din man ako makabuelo sa iyo ng tanong pabalik. Dami mong tanong sa akin, iniipit mo ako ng todo-todo. Pero parang niloloko lang natin sarili kung kung panahon na yan nandiyan ka pa. Di parang naglulukuhan lang tayo. Tanong ka ng tanong sa akin, yung pala ikaw nonsense, di ba? Ay, hindi ko na ganong panyan na po. Hindi niyo po masyadong naintindihan. Paliwanag ko po Oo. ng kapiraso, Brad Felix. Darating po ang malaking kapigatan, no? So, binago, Teka. So, ito mga kababayan. Huli ko na si Dark Knight eh. So, ipaliwanag ko sa iyo ka, Felix. So, darating ang malaking kapigatian, tapos bla 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 bla. Dark Knight, ano nga ba totoo? Kaya ka ba nagtanong sa akin para ipitin mo lang ako sa bagay na ito? Or niloloko lang natin ang ating mga sarili? Ganyan pala, sa panahon pa ng Brother Eli, duda ka na at marami na ka nang nakitang mga kababalaghan sa mga sinasabi ni Brother Eli. Sana doon pa lumayas ka na. Mayroon ka pa binanggit noon, 1993 ka pa naanib. So therefore, mula noong mga oras hanggang sa iniwanan natin ni Brother Eli, dapat wala ka na doon. Tapos mayroon ka pang binanggit sa Bataan, mayroon ka pang binanggit dito ng mga malaking kapagitan, 1,000 years ago. Dapat sa panahon na yun, wala ka na. Di ba? Pinatay ko na dito. o hindi raw muna darating sa pagtatapos na raw ng 1,000 taon. So meaning, darating na muna si Kristo. Mauuna na muna ang pagdating ni Kristo bago ang malaking kapigatian. Okay. So kaya anytime soon. So ang hinihintay po natin dati nung panahon na yon, panahon nyo, darating yung malaking kapigatian. Pero nabago. Ano nga ba, Dark Knight? Panahon nyo? Panahon mo? Or ano ba? Ikaw ba'y umiiwas? Or ano ba? Yun lang naman aking hinihingi sa Dark Knight. Kung sagutin mo, buti. Pero kung hindi, mabuti rin. Ang tanong ko kasi, nung mga panahon sa mga kinasabi mo, yung mga malaking kapagitan, yung soon, coming soon, or ano pa man dyan, mga nakikita mo, 1,000 years, ano pa ba dyan, di ba? Nandiyan ka pa ba sa mga panahon na yon, or wala ka na? Or doon pa lang sa nag-umpisa na sinasabi ng Brother Eli na 7 taon na lang ang itatagal ng mundo? Sana doon pa lang, lumayas ka na kasi may duda ka na pala eh. Ganun yun. Tapos tanong sa akin, parang ano ba unfair naman yata, iniipit mo ako, yun pala, ikaw nandito ko pa sa MCGI noon. Tapos sabihin mo, ikaw magpapaliwanag na yung soon, yung coming soon o ano pa man yan. Hindi darating. Ang darating muna si Kristo. Kaya ang tawag, anytime soon. Ayan, anytime soon. O sige, sorry tama pala yun. O, anytime soon. So, yung palang anytime soon, wala ka na doon or nandito ka pa sa MCGI, Dark Knight. Magkaliwanagan nga tayo. Di ba?
Ang dami mo nagkwento. Palahumpay ka nung bago nag-Y2K. Kailan pa ba yun? Kailan lang ba naalis ang Brother Eli? Di ba? Year 2021. Kung nandyan ka pa sa panahon na yun, di parang naglulukuhan lang tayo dito. Ngayon po, nung itinexto yung anytime soon, siguro po mga way back 2016. Oh. Kung di ako nagkakamali. Oh. Anytime soon. Oh, ang sige. atin pong lagi ng bukang bibig. Okay po, darating na si Kristo. Oh, so therefore, 2016, nandito ka pa sa MCGI. Ha? Ano ka ba, Dark Knight? Naglulukuhan lang tayo dito? Or ano ba? Nagtatanong-tanong tayo dito na pare-pareho pala tayong nandito pa sa ano? O kung sa panahon na yan, nandito ko pa rin at dahil si Brother Eli nandito pa kasama natin, dito ka pa rin, tango ka pa rin ng tango, parang si Badung. Di ba? Niloloko lang natin sarili pagka ganyan palang takbo ng ang ating line of questioning, parang naglolokohan lang tayo. Ngayon, pagkalipas po ng ilang mga taon, yun pong anytime soon, nawala na po yun sa bukabularyo ng kapatiran. Oh, Alam niyo po kung bakit nawala ang anytime soon? ano? Pagdating dyan sa update na yan, hindi ko na rin masabi kung ano na ang update dyan. Kasi ganito yan. May kasaysayan din kasi. Bagamat ako siguro member ako dyan. Hindi ako na nagiging updated sa pangyaring yan. Dahil a couple of years, mayroon lang nangyari ng kaunti. Pero tuloy naman ang aking paniniwala na yun talaga. Kung may nagkaroon man ng mali dyan, and then, saan kasi ganito, kung nagkamali man, ang sino man, saan ako pupunta? Okay, sige po. Di unang pagkakamali po yun, no? Malaking kapigatian. Ito na ngayon yung anytime soon. So therefore, yung malaking kapagatian, unang pagkakamali. So ito, siguro ito na yung pangalawa, yung anytime zone. O ano ngayong paliwanag mo, Dark Knight? Nasabi po sa atin, sa atin, na anytime soon Ano nga ba? Sa amin or sa atin? Ano ka ba? Ano, lumulusot ka o ilalabas mo sarili mo dito? Ano ba? Kasi tanggapin mo na kung sa panahon na yan nandito ka pa sa MCGI or wala na, sabihin mo para tayo, alam ko kung anong isasagot ko. Diba, Dark Knight? Para alam ko anong isasagot ko or parang ako lang yata dinidiin mo eh. Ano nga ba? Ngayon ako nakabuilo ng tanong sa Dark Knight kasi siyempre wala na ako dyan sa tanungan mo dahil bilang respeto baga kay Broccoli TV. Ngayon dahil masarili akong channel, dito kita tatanungin. darating si Kristo, napalitan uli yun, Brad. Kasi po, hindi pala darating kaagad si Kristo. Hindi natin hihintayin agad si Kristo. Kasi So therefore, eto. Alam mo, kanina pa kita inobserbahan, Dark Knight eh. Duda ko sa mga sinasabi mo nito, nandito ka pa rin sa MCGI na ito eh. Di ko alam bakit ganyan ang matanong mo sa akin. Ikaw ba, ano ba masasabi mo? May sinasabi ang Brother Eli, hindi nangyayari. Tapos nandito na naman tong anytime soon. Tapos yung sa Burong Bataan, ganito yan kasi doon tayo magsama-sama, bla bla bla. Bakit ngayon, ganyan, magbayad ng interest. Ang dami mo ng mga tanong. Kaya di ko magets kung ano ba talaga ang gusto mong palabasin, Dark Knight. bago dumating si Kristo, darating muna ang Antikristo. Bago dumating si Kristo. So ibig sabihin, yung anytime soon na bago na naman. Hindi pala anytime soon. Meron munang dadating na Antikristo. So pangalawang pagbabago na po ito. Anong komento nyo ron, Brad? Yung Wala pa ating rin. mga ngaral na mouthpiece ng Diyos, sugo ng Diyos, babago-bago ng aral. Walang pirming aral. Ano po comment nyo ron? Wala. No comment. Kasi ganito, brado, baka naman sabihin... teka muna. Ako muna magsalita. Nahimik ka dyan, ha? Lagyan ko masking tape bibig mo. Ako naman magtanong, Dark Knight. Ano naman masasabi mo? Kasi duda ako sa pagkakataon na yan, nandyan ka pa sa MCGI. Ano naman ang masasabi mo? Ang dami mong mga sinasabi na parang alanganin ang Brother Eli sa kanyang mga sinasabi at ikaw alanganin ka sa iyong pananampalataya sa panahon na yan. Ano naman ang masasabi mo? Ayan, sinasabi ko lang, Dark Knight, sana para naman parehas tayo. Diba? Kung ikaw tunay na kapatid, itunay mo ako bilang kapatid sa mga panahon ito. Bagamat sa panahon ito, dahil tansya ko sa mga sinasabi mo, against ka na, kumbaga, parang Exeter style ka na rin eh.
Pero sa mga line of questioning mo sa akin, Dark Knight, duda ako, nandito ka pa rin noon kasi buhay pa ang Brother Eli. So, parang naglulukuhan lang talaga tayo dito, Dark Knight. Tanong ka ng tanong sa akin, para bang lumalabas na wala ka ng tiwala kay Brother Eli kasi marami na siyang sinasabing hindi natupad. Tapos, mayroon kang, di ba? Sus naman. Ikaw, ano ba to si Felix Marquez? Puro na lang wala, no comment, no comment. Ganito kasi pananampalataya ko, brother. No? Di naniniwala ako kay Brother Eli. Hawak niya tangkay. Alam niya paano lutuin ang isang ulam. Kumbaga sa kusinero. Ngayon, pagdating sa punto, oy mga kapatid, kain na tayo, ito yun. Sa nga lang naniniwala ko na ang Brother Eli, kumbaga sa isang restaurant, siya ay isang magaling na kusinero, and then subiit kung anong nandyan. Sa nga lang nandyan, inaasikaso ang buong kapatiran. Ano na, sa panahon pa ni Brother Eli. So ako no comment ako dyan. Kasi siyempre, may pagbabago naman talaga eh. Kanino tayo, ako na lang, saan ako hahanap? O sige, uy, nagkamali, lalayas na ako dito. Punta ako kay Jimmy Swaggart. Ay pagdating di kay Jimmy Swaggart, mayroon din. O, punta na ako dito sa may iglesia sa may Diliman. Right. Yun ang tanong ko dyan. Yung sinabi po ni Brad Eli na pagka meron kayong nakita sa relihiyon na to na aral na mali, kahit isa lang, layas na. O. Paano nyo po ipapaliwanag yun? Susundin nyo. Di, ako muna. Ako naman magtanong sa'yo, Broccoli. Broccoli, sorry po. Dark Knight. Paano mo naman sasabihin yun? Sabi niya nga, tama na, sinabi naman ni Brother Eli, pag may nakita kayong mali, layas na kayo. O ikaw, anong ginagawa mo dyan, Dark Knight? Sa pagkakataon na yan, nandyan ka pa pala. Doon pa lang bago mag-year 2000 na, di ba, may naramdaman ka ng mali. O, dahil mali, nagsalita ang Brother Eli, hindi nangyari. O, mali na yun, di ba? Mali na yun. Dumating ang Y2K. Nag-year 2002, 3, 4, 5, 6 hanggang sa siya iniwan na natin. Iniwan na tayo. Anong ginagawa mo? Panahon na yun, hinintay mo ang Brother Eli, iwanan tayo. Di para ka lang din si Badung. Dahil marami ka na nakikita, nandito ka pa rin. Di sana noon pa lang, nag-iingay na tayo. Ay, Brother Eli, marami ka lang, hindi ka naman pala talagang, bibig ka ng Diyos. Ang dami palang mga kasinungaling nangyari, ganun. Sana doon. Bakit mo sa akin pa itanong ng itanong? Gusto mo rin akong gagaya sa'yo? Yung ba si Brad Eli sa sinabi niya na pag may nakita kang mali, layas na? Kung ako ang tatanungin, may sarili akong pangunawa dyan. Ngayon, sa iba, pagka medyo, sabi nga parang nagulat, malawak naman ang ating panahon eh. Pumasok tayong hindi So, ang pinili. tanong ko po, susundin niyo po ba yung instruction ni Brad Eli? Pag may nakita kayong aral na mali sa samahan natin, mga kapatid, layas na kayo. Diba? Ang kulit eh. O ngayon, ikaw naman ang tanungin ko ngayon, Dark Knight. Ang dami mo nang sinasabi, nag-umpisa pa doon sa Y2K, bago pa doon, matatapos na ikang mundo, 7 taon na lang. Diba? Sabi mo, nagtatanda na yung mga KNP doon dahil nga niwala na malapit na matapos ang mundo, tapos hindi pa pala, para dadaan pa yung 1,000 taon, tapos hindi pa pala yun, una pa pala yun, may kasunod pa. Anong ginagawa mo sa panahon na yun, Dark Knight? Tama sinasabi ni Brother Eli, pag may nakita kay mali, layas na. Anong ginagawa mo rin noong mga panahon na yun, Dark Knight? Sana lumayas ka na. Bakit pinaabot mo pa hanggang sa mga year 2000, 2016? Di ba, Dark Knight? Parang niloloko mo lang yata ako. Tanong ka ng tanong, yun pala, ikaw noong mga panahon na yun, nandiyan ka pa. O anong masasabi mo? Di mali ang sinasabi ni Brother Eli. Anong ginagawa mo? Kailan ka ba lumayas? Nung mawala na ang Brother Eli? Gaya kay Badung? Ay, nako, kagulo. No comment. Okay. So, hindi nyo siya susundin. Kahit may nakita. Kita mo, nag-no comment na ako, tapos hindi ko susundin. Ikaw, mas makulit ka pa sa di ba? Mas makulit ka pa sa lahat ng makulit. Gusto mo lang talaga ako ipitin eh.
Kaya kita mo, ako naman hindi naman ako mapagmalaki sa aking pagkatao. Di ba sinabi ko, naiipit ako? Dahil ang tanong mo, Dark Knight, para kang siraplaka. So, nagsabi na nga ako, no comment. So, no comment. So, no comment. To Dark Knight, makulit pa pala to sa lahat ng makulit eh. Nakita kayong mali. Kita mo. Pagka nagsabi na ako, Dark Knight, no comment. Ano ang purpose mo, Dark Knight, at ibinabalik-balik mo sa akin dito? Ano ang pinapamukha mo sa akin? Talagang gusto mo ako, nagagayahin ko kayo, lalayas ako dito? Hindi nga nyo masagot ang sinasabi ko eh. O sige, granting, mali ang MCGI. Saan ako pupunta? Sana ang sagot mo, Dark Knight? Walang problema yan, Ka Felix. Walang problema. Dito ka punta sa amin. Dito, maliligtas tayo. Maliligtas dito. Dito, wala ikang, dito. Walang automatic block. Dito ang doktrina totoo. Yan, di ba yan ang mga tanong ko sa inyo? Saan ako pupunta? Kasagot-sagot naman ni Badong, ay Tatay Felix, madali lang yan. Sabi ng Panginoon, halik kayo, ako ang pintuan, ako ang daan. Sos naman. Di magbunagin na lang ako, bakit papunta pa ako sa inyo dyan? Bunagin na lang ako, tanggapin mo lang ang Panginoong Kristo, ligtas ka na. Kaya naman Dark Knight, nagpapahalata rin kayo eh. Anyway, Dark Knight, walang personalan. Sa tanong mo lang kasi parang, ka lang eh, makulit ka pa sa lahat ng makulit. Sabi na nga dyan, no comment, no comment. Diba? Alam mo, nirerespeto ko lang ang channel ni Broccoli noong mga oras na yun eh. Hindi lang kita matanong uli dahil ayaw ko lang di ba, parang mababastos ko yung channel ni Broccoli. Pero sa style mo na ganyang magtanong, Dark Knight, wala naman sa usapan na ito, iipitin ka dito, pero yun pala, ano ba yan? Debate pala yan. Di ba? Kita mo yung Badong, talo ka na. O, di ba? O, sagot ko naman, ano ngayon, patalo? Wala, hindi naman to debate. Wala namang paksa. Parang naiipit ako dito sa iyo, brada. O, di ba? Sabi ko, para ako naiipit sa iyo dyan, brada. Kasi sa sobrang kakulitan nito si Dark Knight eh. Di ba? Sa totoo lang, Dark Knight, nirerespeto ko lang channel ni Broccoli TV. Sa oras na yun, yung sinabi ko na naiipit ako, dapat doon mayroon akong itatanong sa iyo ng mga oras na yun eh. Alam naman na pag nagtanong ako, hindi naman pwedeng di mo sagutin. Yes or no? Yes or no, sagot ka dyan. Yes or no lang, yes or no. Kung kayang ginawa doon sa Quadcom, yes or no, or Elma, cite it contempt, kaya kong gawin sa'yo. Iniipit mo ako di ba? Sa sobrang kakulitan mo. Sabi ko na nga, no comment, sana magkasya ka na doon. Uulitin pa talaga. Di ganito kasi yan. O sige, mali. Alright, sige, di ba? Mali. Anong gagawin natin? Layan na, pack up na. Saan ako pupunta? Kinikilala niyo po bang sugo si Bradelli? Sabi ni Bradelli, lumayas na tayo. Lumayas kayo mga kapatid kung meron akong itinuturo sa inyong aral na mali. Yun pala eh. Dark Knight, yun pala eh. Anong ginagawa mo? Bakit pinaabot mo pa ng 2016? Kung ayon sa mga sinasabi mo na panahon na yan, nandiyan ka pa pala kasi sa sinasabi mo, doktrina natin, ako na ang kapapaliwanag, ganito. Bakit mo ipapaliwanag? Wala ka naman pala sa MCGI. Kung ikay wala na. Kaya nga ang tanong ko, anong taon ka ba lumayas sa MCGI? At kung ikaw lumayas pagkatapos nung ang Brother Eli ikinuha na ng Panginoon, di naglulukuhan lang tayo dito. Na noon pa pala, bago mag-year 2000, mayroon ka nang nahalatang hindi totoo kay Brother Eli. Sana lumayas ka na. Kasi ang sabi ng Brother Eli, pag may nakita kayong mali, layas na. Anong ginagawa mo, Dark Knight? Di para kaling din kay Badong. Maka Ili Soriano di tayo. Ako kay Brother Ili din ako. Pero sa ngalang chain of command. Ako sa sumusunod ako, chain of command. Whatever kung sinong papalit. Dahil ako naniniwala, kung may espiritu ng Panginoon, ang Brother Ili, siyempre yung kanyang papasahan, doon din. Kung may mali man, natural igagahid dyan ang espiritu ng Panginoon. Ay, ang kulit. Number 1 sa pinakakakulit ito si Dark Knight. Sinabi ko nga na no comment. Gusto pa talaga. Di ba? Kaya ang sabi ko, para kumbaga hands up na ako sa style mong pagtatanong Dark Knight,
Ay, naiipit na ako. Di ba ganun? Tapos, ang darknet talagang, anong masasabi mo? Oo, sabi ng Brother Eli, pag may nakitang mali. Kasi, ang gusto mong palabasin darknet, lalayas na ako dito. Ni hindi mo nga masagot. Tanong ko, saan ako pupunta? Sana, intimano, ito na, tamang-tama to. Sagot. Ito nang tamang sagutin ko na si Brother, si Felix More TV. Dito ka, walang problema dito, sama-sama lang tayo. Nandito kami dito sa isang lugar na to. Ayan. Puro lang kayo, puro lang kayo kuda-kuda diyan eh. Ni hindi, kasi ayon sa Biblia, ganito Sa araw na ito, isinusugo kita upang magwasak, upang magtayo. Diba? Yan sabi ng doon sa lumang tipan eh. Therefore, pag kayo winasak ninyo ang MCGI, dami niyo mga kinukuda-kuda dyan, ito ni kay kulto. Di sana mayroon kayong may ipresenta na hindi kulto. Di ba ganun? Sus naman, papalata rin kayo eh. Sorry Darknet, walang personalan, pero sa style mo nung pagtatanong sa akin, nahahalata kita. So hindi niyo po susundin si Brother Eli? Para sa akin kasi hindi naman talaga yan ang pinaka-aral. Kasi ang aking tinuturing kong aral dito, Brad, ganito. Bago ako inilubog bilang sa pagtanggap ng bautismo, kung ano ang doktrinang sinabi sa akin, Brad, ito yun. Pero sa mga ganyan yan na pagdating sa kumbaga sa biyahe, sa on the way, may nakikita tayo mga ganito. Ay, ganito, Brad. Ay, para sa akin kasi, iba na usapan doon. Pero kung ano ang aking pananampalataya nung ako'y nabautismohan, ay iba yun. Yun ang aking pinanghahawakan. Ganito brada, ganito. Pero yung sabihin, bukas, mga kapatid, ang ating paksa ngayon ay ito. Ay mga kapatid, yung paksa natin kahapon at iba pala na yung ito ngayon ang bago. Yun, iba ang pananaw ko ngayon doon, Brad. Ngayon, sa ngalang ako naman mayroon naman akong pananampalataya na siguro wala rin sa iba, nandito ako. Naniniwala. Kaya ako po natanong, Brad Felix, kasi yun po ang dahilan ng mga exiter. Kaya po sila nag-exit. Mga exiter o dahil sa'yo? Dark Knight. Sa mga exiter o dahil sa'yo? Huwag mo lang damay ng iba. Sana sinabi mo, yan kasi ang dahilan ko, kaya ako lumabas. Kaya ang tanong ko, kailan? Anong taon? Kung ikaw ba'y pinapalabas, ikaw ba'y lumabas, ikaw ba'y tumiwalag, or ikaw ba'y tiniwalag? Ganon. Diba ako nung nandyan ako, nagsabi ako ng totoo dyan eh. Sa'yo ganun lang, para anuan ko. Tanong ka ng tanong, parang unfair masyado eh. Diba? Iniipit mo pa ako. Sa sobrang mong kakulitan, hindi ka magkasya sa isang salita na no comment. Tala pag no comment, ibang tanong naman. Wala kang ibang tanong sa akin. Ay, kapigatian, magwawakas ng mundo, 1,000 years, ang Brother Eli may mali, ganito, layas na kayo. Kaya napaghalata kita, Dark Knight, sa style ng pagtatanong mo. Bagamat wala naman sa usapan mga ganong tanong. Diba? Pitin nyo lang pala ako dyan eh. Kaya nga ako ngayon nagsasalita dahil ako may channel. Brad, sinunod lang naman namin ang sinabi ni Brad Eli eh. Pag kami nakitang aral na mali, layas na. O ay mali pala itong itinuro tungkol sa malaking kapigatian. Hindi pala ito ang tama. Ay kaya naman kami lumayas. Sinunod lang namin. Bakit kami tinatag na kami ay masama? Kasi ganyan po ang nangyayari sa MCGI kung kayo po'y nakakapakinig pa. Active pa po ba kayo sa MCGI? Active ba ang aking damdamin pero hindi ngayon ako active regularly na naka-attend. Dahil mayroon hindi kayo uma-attend regularly. Oo, so binanggit po nung nangangasiwa ngayon na pagka ang kapatid may duda, mayroong hindi lapat ang loob sa pangangasiwa, i-block nyo. So ano po masasabi nyo sa ganong klase ng administrasyon? Na pagka ang kapatid may alinlangan, ibablock na lang. Ganito kasi ako, Brad. Teka, bago ka dyan, manahimik ka dyan, ako muna sasagot. Alam mo, Dark Knight, bakit idinadamay mo ang bagong namamahala?
Kung nag-alinlangan, ikaw pala dami mo ng mga sinasabi, ando na yung mga wibak, mga bago pa mag-year 2000, marami ka ng duda. Ha? Hindi ka nasunod, hindi nangyari sa ang 7 taon na lang, humigit kumulang magtatapos ng mundo. Tapos hindi pa pala, hindi pa pala magwawakas ang mundo, mayroon pa palang 1,000 taon. Doon pa lang sana wala na. Lumayas ka na. Tapos nagpapahalata ka pa sa mga sinasabi mo na ito pa pala year 2000 hanggang sa kasalukuyan. Nandyan ka pa. Tapos tinutulak mo yung ibang grupo, etc. Di ba? Sana sinabi mo nang yan ang dahilan kaya ako lumabas. Ay, nako naman ang Dark Knight. Huwag mo lang gamitin mga etc. Yan ang dahilan ng mga etc. Kaya sila lumabas. Sana ang sinabi mo, Dark Knight, yan ang dahilan ko kaya ako lumabas. Tapos, ito na kang nangangasiwa ngayon, pag nagdududa ka, binabablock. Paniba ako, bagong ano na yan, bagong management na yan. Ha? Bagong management na yan. Ito para sa mga kapatid na nakasubaybay ngayon, kung sino man kayo dyan, kung alin ba kayo dyan, sa mga exeter, lalo na kay Badong, baka nandyan ka. Ganito kasi yan ang aking pananaw dyan. Naniniwala ako kay Brother Eli. Siya, kumbaga sa isang malaking kumpanya, siya ang pinaka-big boss. Kinuha na ng Panginoon. Ipinasa ngayon sa kanyang assistant. Ito ngayon mga kapatid, ito yung aking katiwala. Natural katiwala yan by chain of command. Ano man si Brother Daniel, ano man ang kanyang gagawin, siya ang pinaka-big boss, siya ang manager. Ngayon, kung ako'y naniniwala at ako'y nandito sa isang kumpanya nito, dito ako naghanap buhay, kumbaga sa isang literal na usapan, natural dito ako. Ano man ang aking ayaw, yaman sa pagpapatakbo ng kumpanya, okay naman. Nandito ako. Ngayon, kung ano man pagbabago, hindi subit. Saka lang sila nagmamanage. Kumbaga sa isang barko, siya ang nagtitimon, siya nagpapatakbo, hindi nandito lang ako nakikisakay. Yun lang ibig akin. ko bang sabihin, pagka mo pinagtiwalaan, maniniwala ka na lang kaagad kahit may mali kang nakikita doon sa pinagkatiwalaan? O naman. Pero depende yan, case to case. So ibig niyo sabihin, Brad, kahit mali ang administrasyon na ginagawa ng pinagkatiwalaan, maniniwala pa rin kayo dahil yon ang sinabihan noong nagkatiwala? Ayaw naman. Kahit may Pero, mali, okay pa rin sa inyo? okay pa rin sa akin. Pero yan ay case to case basis. Depende na po yan sa mga nangyayari. Pero pag sabi ko, bigyan Brad, natin ng isang kaso. Bigyan natin ng isang kaso. Pagka may duda, ipinabablock. Pagka may alinlangan ng kapatid, pinabablock. ay siguro Tama po ba yun? high-tech na kasi, Brad eh. Nung Hindi, araw, tama po ba yun? Tama po ba yun na maging trato mo sa kapatid? ay kung teka, ako naman magtanong, Dark Knight. Tama po ba 'yon sa trato ng kapatid? Siguro ang sagot mo hindi tama. Siguro 'yon ang isasagot mo. Hindi tama. Pero tandaan mo Dark Knight. Iba na kasi ang nangangasiwa diyan eh. Ngayon, kung talagang ayaw na ninyo, di bitter shut up, lumayas na kayo. Ay bakit may pahaging-haging pa kayo dito sa MCGI? May pakulto-kulto pa kayo? Wala namang problema. Walang ingay dito kung lumayas na ako. Kasi di ba sabi ng Panginoon, ngunit ang sa labas ay Diyos ang hahatol. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Ngayon, itong iniwanan nyo, kung sabihin nyo ang kulto dito, di bahala na po ang Panginoon ng nasa loob. Diba ganon? Sabi ng Panginoon, ngunit sa labas ay Diyos ang hahatol. Dito sa loob, bahala na dito ang kapatid. Huwag na kayo makialam, tahimik na lang kayo at nang tayo po ay manahimik. Hindi naman kayo inaano eh. Lalo na kay Badong, di ba? Kabadong, better shut up, go to hell and shut up. Diba ganun? Granting, maraming mali. Sige, auto-block o iba-block. Mali na yun, mali na so mali. Di, magsilayas na kayo. Nang sa ganun, tahimik na tayo. Huwag na kayong mangdamay pa. Layas kayo, mga exeter, layas na. Huwag na kayong magpaano pa dito. Tapos pag alis, para kayong mga asong ulol, kahol ng kahol sa malayo. Mali dito, di mali na. Go to hell and shut up. Kung sila, sabagay, hindi ko saklaw ang kanilang mga pagmamanage. Pero,
kung yan lang din ang nararapat sa bawat kapatid ngayon dahil high-tech na tayo, black na. Nung araw kasi via Po memorandum pa eh. kayo na payag po kayo na i-block din ang mga kapatid na mayroon ng duda, question sa pangangasiwa, okay lang din sa inyo. Dahil yun ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Ay okay lang sa akin. Sila na nga So kasiwa eh. kahit tama po ba na i-block mo ang isang kapatid na may alinlangan? Alam mo, Darknet, kulit mo. Lahat ng mga makukulit, ikaw yata panganay eh. Sinabi na nga na ang aking katwiran, tama ba? Tama ba na ibablock ang isang kapatid na para silang plaka, di ba? Wala na ba ibang tanong? Di ba, Dark Knight? Ako pumapayag ako ma-interrogate dyan eh. Pero sa mga ganong klaseng interrogation, parang wala na rin sa ayos eh. Parang sirang plaka na panahon pa ni Mampor yung plaka, pabalik-balik, andyan pinagtiyagaan pag patutugtugin, kaya ang tugtog pabalik-balik, May duda. ganito naman yan ako sasagot. Alam mo, Dark Knight, kung kayo ang sasagot, hindi tama. Kasi kayo yun. Ngayon, kung duda kayo sa mga style na yan, di lumayas na nga kayo. Di ba? Layas na. O, mga Exeter, sino pa ba dyan? Layas na. Sus naman. Wala namang pilitan. Pumasok tayo sa MCGI, walang nagtutok ng baril sa ating ulo. O ikaw, pasok. O di pagka lumabas, di labas ka. Pero paglabas mo, go to hell and then shut up. Ito naman si Dark Knight, pag nagtanong, napakakulit, pabalik-balik. Sa akin, Brad, kung ganyang diretsahan, hindi dapat. Pero alam ko naman na ang nangangasiwa hindi naman kaagad-agad na black ka na kahit na ang nag-alinlangan ka. Siyempre aalamin 'yan. Po ang sinabi Aalamin eh. 'yan. Yun po ang sinabi. Brox, meron ka bang video nun? Na pagka halimbawa, hindi mo kasang-ayon, hindi mo kapalagayan, ba't liligaligin mo pa sarili mo? I-block mo na. Yun. Ngayon, anong total mo? Huwag na ligaligin. Di ba? I-block mo na. Kaysa naman magkukulitin. Parang kagaya mo ba, Dark Knight, magtanong sa akin, napakadami mong tanong balik-balik. Kung ako man halimbawa, kung pagdating dun sa usapang block, i-block na kita. Kasi kumbaga, nakukulitan ako sa kakabalik-balik ng tanong mo, hindi ka magkasya sa isang sagot. Unang-una, hindi naman ito, may kasalanang tao, i-interrogate mo, igigit-git mo sa aking pagmumuka na ganito yun. Magkasya ka na sa isang sagot, Dark Knight, dami namang pwedeng itanong. Yun po ang sinasabi eh. Kaya nga meron kaya nga ang hinagpis ng mga Exeter, ba't ganun ang aral ngayon? Bakit kailangang i-block? Nagkaroon lang naman ng tanong. Kaya nga yung mga ibang officer nga po, nakikik agad sa kanilang GC Dahil nagtanong dahil may duda. Kapatid, mukhang iba yata diwa mo. Ayun, nakikik dun sa kanilang GC. So yung ganong pakikitungo sa kapatid na ibinablock, sa inyo po, sa budhi nyo, tama po ba o hindi? Sa budhi mo, Dark Knight, tama ba o mali? Sigurado naman ang sasagot mo mali Kasi nandiyan ka sa negative side. Wala ka na ba ibang pwedeng itanong sa akin, Dark Knight? At yun talaga, pabalik-balik. Yan naman ang akin Marami na ang pwede itanong. Pabalik-balik talaga. Gusto mo lang kasi ipapamukha sa akin na ganito na ang sistema sa kasalukuyan ng MCGI. Ibahin niyo ako. Dark Knight, ibahin niyo ako. Kayo dyan, mga Exeter, ibahin niyo ako. Bagamat ako mayroong isang dahilan, pero walang kaugnayan sa MCGI. Iba ang dahilan. Tama, hindi ako regular na nag-a-attend, pero may ibang dahilan, hindi sa kagaya ng mga MCGI, sa Exeter na mga rebelde. Kung sa pag-block, halimbawa, ibina-block na siya at nagtanong na siya, yun sabi ko nga, case-to-case basis na po yan. Kasi halimbawa, ibina-block ka nga, natural, mayroong dahilan. Ngayon, ang dahilan is nagtatanong ka lang, kagaya ngayong mga reklamo nitong nandito ngayon, kausap ko sa SOCMED.
ay naka-block ka. Mayroong mga ano diyan, debating walang tibuan. Eh yan, iba ng ano diyan, ibang dahilan yan. Kasi ako naniniwala naman ako, Brad, na hindi naman agad-agad block ka na. Mayroong tinatantya ng mga Parinig nga bagay-bagay natin. dyan. Parinig nga po natin. Brox, parinig nga natin para marinig ni Felix TV. Pag nakita mong hindi mo kaisang isip, i-block mo lang. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Ba't ka magpapa-istorbo? And the best is, pag nakita mong hindi mo kaisang isip, i-block mo lang. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Ba't ka magpapa-istorbo? O, yan ba? As simple as that. Pag nakita mong hindi mo kaisang isip, i-block mo. Kaya yung O ngayon, ang problema nyo diyan? Ha? Kung kagaya mo rin Dark Knight na magtanong, kagaya nito na paulit-ulit, eh talagang, di ba? Para wag magpa-istorbo, di i-block mo na. Sus naman. Sus naman, kung nung mga oras na tinatanong mo ako sa akin, Dark Knight, mga ganon, i-block na kita. Nakukulitan kasi ako. Kasi siyempre naman, kahit sino naman, mga kapatid, kaysa naman pag-uusapan ang mga bagay-bagay, lalo na't madali lang namang resolbahin yan. Pabalik-balik, at yun din naman ang dulo. O mali na kung sa mali, di, ang sunod na aksyon, layas na. Diba ganun? Tama, sangayon ako kay Brother Daniel. Eh kung ang kapatid naman magtanong, kagaya nito, kagaya mo, Dark Knight, pabalik-balik ang tanong at yun din naman ang mga gustong pasasabihin, di i-block na. Sus naman. Ganun lang pala. Mabuti na lang, pinatugtog nyo yun at nare-record ko na dito. mga kapatid na maraming Exeter, nagtatanong sila, hindi nila kaisang isip dahil nagtatanong about Area 52, nagtatanong about sa panabong na manok, natatag sila kaagad at as ibang diwa. Kaya nangyayari, ibinablock na ng mga miyembro. Ako po, Brad, personal ko. Kaibigan ko, matalik. Nag-reach out ako, binlock ako. Dahil hindi ko kaisang diwa. Ang mga ganon, tama ba yon? Ay, hindi nga tama yan, Dark Knight. Kasi, ikaw pala, dami mo ng mga naramdamang hindi tamang aral dito. Bakit? Nung panahon pa ng Brother Eli, hindi ka na nag-iingay? Ay, nako naman buhay ba? Ang dami mo nga sinasabi, Dark Knight, dami mo na palang tutol, dami mo na palang duda. Sana, pagdating doon sa sandali lang. Ang dami na palang duda, dapat sana noon pa, wala na, di ba? Ako duda nga ako yung ingay nyo, yung tiyempo ng pag-iingay ngayon, wala na kasi ang Brother Eli, wala na makakasagot. Sana noon pa, panahon ng Brother Eli, nag-iingay na kayo para masagot naman kayo. Ngayon, sinong sasagot dito? Wala na. Natural, nandito ako, makikidepends naman sa panig ng MCGI. Ay, sa nga lang, ako Brad, ganito, malawak kasi ang pangunawa dyan. Sa nga lang silang nagmamanage sa ikakaganda ng samahan. Lalo na ngayon si Brother Daniel yan. Kung ano man ang palagay ni Brother Daniel, yan ang nagiging tama or nakakaganda sa samahan, ay sabi niya, kung hindi ka isang diwa, i-block na kagad. Diba? Okay. Yan ang sabi niya kanina. So, ang ibig niyo pong sabihin, kung yun ay makakabuti sa paningin ni KDR, sa inyo po, kayo tatanungin ko, mabuti ba yung ganong klase ng aksyon? O, di ba? Nahirapan akong sumagot. Kaya nga, alam mo, Ipit ako o, di ba? Ipit na ako dyan. Kaya nga, alam mo, Dark Knight, sorry Dark Knight, wala man tayong personalan. Pero sa style ng sagot mo, tanong mo, yung mga kagaya sa mga mga kaisipang gaya sa iyo, tama lang naman ma-block yan, di ba? Sabi ni Brother Daniel. Kung hindi mo kaisang diwa at pag nagtanong para wala na istorbo, i-block na.
Di ba? Parang kagaya sa'yo, para wala nang istorbo at nang baka mamaya sa susunod pa hindi nakablock. Yun din naman uli ang tatanong eh. Yun din uli ang tatanong. Pabalik-balik kasi. O di block mo na. Sos naman, mabuti na lang pinatugtog nyo para nakakuha tuloy ako ng ideya na ngayon isasagot. Pero ganito yan, Brad. O di sabi niya, pagka hindi kaisan diwa, i-block na. Bakit i-block na? Kaysa naman magkakaroon pa ng debate at Ang tanong po hahantulan ulit, sa hindi. mabuti po ba yung ganong aksyon? Hindi. O, kita mo. Kaya ang sagot ko, hindi. O, paulit-ulit, di ba? Kaya nga ay yung mga kagaya nito na magtanong, ay dapat ka talaga i-block. Hindi. So kung hindi mabuti yung ganong aksyon, sabi nyo, mabuti yun kay KDR. So, yung paniniwala nyong mabuti, hindi nyo po igigiit yon. Mas susunod pa rin kayo sa leader nyo kahit mali ang sinasabi niya. Oo naman. Ganito kasi, Brad. Baka Okay. naman ma-misinterpret ako. No? Sabi ko, mali yun kasi ibablock agad. Pero sila ang nangangasiwa at siyempre nakita nila na siguro sa kapatid na ito, kailangan ng i-block. Adi i-block na nga kagad. Ngayon, depende na pa niya kung bakit i-block. Ngayon, kung ilan siguro sa inyo dyan nakaranas kayo ng pag-block, ay di, siguro iba rin ang kaso. Kasi sa bawat individual, may kanya-kanyang kaso yan eh. Ngayon, sa isang nagtatanong, parang nakita para bang darating sa punto na magkakaroon ng issue. Di, tama lang naman sinabi ni Brother Daniel, i-block nyo na. O ngayon, siya nagsabi. O di, dahil siya tagapangasiwa. Ngayon, pagdating sa akin, tama ba sa akin? Tama naman, dahil siya nangangasiwa eh. Ngayon, pagdating doon sa usaping spiritual, paano ba ito ating sama ngayon? Wala na si Brother Eli. Sabi nga nasa issue ngayon, si Brother Eli noon, parang kagaya sa nakasulat sa Biblia, isang tupang naliligaw, hahanapin yung isa, iiwanan ng 100. Ay iba namang kwento noon. Ang Brother Eli, kung ano man ang kanyang mga bagay na iniwan niya kay Brother Daniel, sila nakakaalam doon. Dahil unang-una, magtiyuhin yan eh. Pwede niya masabihin ni Brother Daniel, Brother Daniel, ganito yan, ganito pagdating ng panahon, na hindi maiwasan na pag ako'y nawala na, marami talagang mga rebelde. Adi, siyempre si Brother Daniel na po, yan. So yun ang akin. Ngayon, di ko saklaw ang lahat ng kapatiran na, halimbawa, dahil dito, medyo nagkawindang-windang na kanilang mga paniniwala, di, may malaya tayo. Yun ang akin dyan eh. So kagaya ngayon, dahil sa Sokmed, dito sa YouTube, lalo na kagaya ko, mayroon akong sinasagot-sagot dyan. Ang akin lang naman, halimbawa, diskumpiyado ka, ganun din naman ang katwiran ko eh. Kung diskumpiyado ka, may agrabyado ka ng konti, di better social distancing lang muna. And then, ang akin lang naman din, ganito. Pasensya na kayo ha, kasi ako nakapasok sa isang, sa isang compound ng medyo nag-iisa lang ako. Ganitong punto ko dyan eh. Di, umalis na kayo, wala na. Lumayo-layo na kayo. Ang akin lang punto, bakit nag-iwan kayo ng isang mga dito sa diba? Marami kayong mga inilabas na issue na ito yan. Para bang lumalabas kasi na parang paninira, particular kay kay Badong. Ngayon, itong si Broccoli, bagamat siya ay na-thumbnail ko minsan, hindi naman talaga siya ang aking pinakatumbok noon. Kundi ang sabi ko, diyan sa Broccoli, ganun din. Para kayong mga dumistansya na at ang isip ninyo hindi makamove on. Yun naman ang akin eh. Pero hindi ko naman tinumbok mismo personal ni Broccoli. Ang akin lang, Okay sa lang. Broccoli TV. Yun ang akin sabi doon. Apo, tay. Okay lang po. Tuloy niyo lang po. Wala pong problema. Nilina ko lang. Apo. Wala ba? Ganito kasi yan. Siguro, release ko muna kante. No? Kaya ako nag-depensa na rin dito sa panig ng MCGI dahil itong ginawa ni Badong particular, hindi naman yata tama. Alagay natin mayroon kang sama ng loob at ikaw ay na-block. Sabi nga ni Badong, binablock ako ni Daniel Rason. Hindi naman yata tama, mumurahin mo yan. Natural may nagmamahal dyan at isa na ako. Kung ikaw ay nakablock na, layas ka kung saan ka pupunta. Sabi ko nga, kung talagang wala ka nang mapupuntahan, di magtayo ka na lang sarili mong iglesia, sama mo ng ibang etc. Yun ang aking sabi dyan. Kaysa naman, malayong malayo na nga kayo, minumura mo naman yung buong pamilya na marami nagmamahal dyan. Granting.
o tanggapin natin pang sumandali, may ginawang masama sa inyong paningin. Eh di, so, bahala kung may ano, di, punta na lang kayo doon sa Senado, sa Kongreso, sombong nyo sa Supreme Court. O itong tao na to, inangkit, kinamkam na lahat yung aming pinaghirapan. Ganun, kaysa naman. Sige, Lalo sige. na sa Sige. SOCMED. Pagbibigyan Diba? ko lang po itong may pumasok na tanong sa akin saka itong naka-raise hand, Felix TV. Ang O, sige. tanong po rito sa akin nung isa, so ibig nyo pong sabihin, kahit may mali na nakikita nyo, makatao pa rin kayo. Palagay nyong katwiran na yung dapat umiral, kung sila po ang leader, masusundin nyo sila. Ang kanya pong tanong, makakatwiran, ito po kay Ayasen, makakatwiran pa po ba kayo niyan o makatao na lang kayo? Maka-Kristiyano. Iba naman kasi yung katwiran nating sarili kaysa katwiran mayroon tayong isinasaalang-alang na pananampalataya. Lalo na pagdating sa Ano doktrina. po siya rito, papaano nyo raw pong masasabing makakristyano yon kung alam nyong mali pero leader pa rin ang sinunod nyo kahit mali? Stop na natin yan. Makulit yung pabalik-balik naman ang question ni Dark Knight. So ganito na lang, i-wrap up ko na lang mga kaibigan. Mga kaubayan, kumusta kayo dyan? Nandyan ba kayo? Ganito na lang. Ang stand ko ganito. Alright, sige. May problema ngayon ang pangasiwa ni Brother Daniel. Anong gusto niyo mangyari? Kayo papalit. Ha? Kayo ang papalit. Awayin niyo si Brother Daniel. Ay, Brother Daniel, umalis ka na dyan. Di ka marunong. Sabi nga ni Badong, bubo ka, bubo. O therefore, si Badong matalino. O di, ano ba, sabihin mo Badong, o layas ka dyan, ako ang papalit. Ganun ba yun? O sige, lahat kayo dyan ng mga exeter. O, kulto na kung kulto. O ngayon, anong pampalit nyo dyan? Mayroon ba kayong alam na hindi kulto? Unang-una yung sinabi niyong kulto, dal-dal yun na lamanan eh. Pero pagdating sa doktrinang ipinangaral ng Brother Eli, yun pa rin naman hanggang sa ngayon. Nag-iiba nga lang ang manager ngayon ng MCGI, ang nangangasiwa. Ganun naman akin. At saka sa'yo, Dark Knight, bago ko tapusin ang video na ito, basta ang tanong ko, anong taon ka ba lumayas sa MCGI kung ikaw ay lumayas? Or pinalayas, tumiwalag or tiniwalag, anong taon? Kasi dami mo nang sinasabi, Brother Eli, ikaw maraming mali kasi nanghula siya, pitong taon na lang ang itatagal ng mundo, tapos lumipas ang pumasok na ang Y2K, nagiging na 2002, 3, 4, 5 hanggang siya ay kinamatayan na lang niyang sinasabi niya. Anong ginagawa mo at nandito ko pa sa MCGI? Alam mo pala na nung sinabi ni Brother Eli, pag may mali, layas na. O bakit? Anong ginagawa mo pa dito? Ganun naman ang akin eh. Anong taon ka umalis? Or pinaalis? Tiniwalag or tumiwalag? Anong taon? Kasi sa mga tanong mo sa akin, parang naglulukuhan lang tayo eh. Iniipit mo lang ako. Yun lang. Muli, Dark Knight, walang personalan eh. Doon na tayo sa issue na sinasabi mo sa akin. Broccoli naman, wala akong masamang tinapay sa brother. Alright? Sa mga exeter naman, may panahon para magbago pa kayo. Kung kayo lumayas o kayo mag-i-exit, then go ahead, wala namang pipigil sa inyo. Hindi naman sasabihin ng gobyerno ng Pilipinas, oy, mayroong nagsilayas na dyan o isrado na yung negosyo nyo. Wala namang ganun eh. Kasi pananampalataya pinag-usapan dito eh. Kung halimbawa, masaya na kayo sa labas, lumayas na kayo. Gusto nyong tumiwalag? O dito, gusto nyong, kumbaga sa parang ibon na gusto nyong lumipad, lipad lang kayo. Lipad kayo, alis na kayo, layas na kayo. Sino pa ba? Mayroon pa ba dyan? O buong lokal, layas na. Exit na. Kung saan kayo masaya, doon kayo, lumayas na kayo. Pero itong tanong ko, anong sunod? Pagkatapos nyo mag-exit, anong sunod? Nagmumukha lang kayong mga tupang ligaw, mga ibong ligaw, lipad lang ng lipad, walang madadapuan, para kay mga tupang walang pastol. Ha? Punta dito, punta roon. Punta na kayo sa Katoliko. Yan, i-recommenda ko, yan, bago ng Papa ngayon. Doon sa Iglesia ni Willie Santiago, sa Born Again, sa Jehovah, Mormons, o
O kaya, kung gusto nyo maraming babae, lalo na sa mga lalaki dito, mag-Islam na kayo. Okay, mag-atheist. Ganun. Kaysa naman sabihin, exit na kami, di ba, Badong? Exit na kami dito. Pagkatapos, ang ginagawa ni Badong, minumura ngayon ang Kuya Daniel. Saan ang hustisya dyan? Mali ang MCGI. Di lumayas na kayo. Bakit yan dito pa rin kasi MCGI nagkukuda-kuda? Hindi kayo makamove on. Yun lang akin. Exit kayo? Then go ahead. Bilisan ninyo. Sama na ninyo. Sabi nga doon nila ni Badong, o nila ni Nikki at saka ni CJ. Kunin ninyo pati yung abuloy. Badong, bilisan mo. Pero tandaan mo, Badong, kung kukunin mong abuloy mo, kung paano ibinigay, ganun din ibabalik. Alanganin na unti-unti mong ibinigay abuloy mo. Halimbawa, nag-abuloy ka tig 100. 500 na lang, lakihan natin. Di natural, ibabalik sa iyo unti-unti. Alanganin, kukunin mo. Halimbawa, sa tagal mo dito sa MCG, sabi mo, abuloy ko dyan, total na dito, 1 million. Ano ka, hello? Yun lang. So, sa lahat ng mga nagiging involved sa usaping ito, lalo na sa mga kapatiran dyan, sa mga nasa labas, nakikinig dito, sa inyo lahat dyan, bahala na po kayong humatol. Pero ang akin lang dito, sinasagot ko ang mga katanungan ni Dark Knight. Dahil doon sa channel ni Bukoli, hindi ako tanong kay Dark Knight dahil siyempre nirespeto ko channel ni Broccoli TV. Dito, may channel ako. Dito, magpakasawa ako, tanungin, di ba? Di ba, Dark Knight? So, hindi ko na, pinutol ko ng video kasi yun at yun din naman, pabalik-balik. Mali ba? Mali ba na ang ginagawa, iba-block? Ay, wala na yan. Pabalik-balik na lang yan. Basta ito lang masasabi ko. Agrabyado, kayo, may nakikita kayong mali, sabi mo Dark Knight, sabi ni Brad Daly, pag may nakita kayong mali, layas na. Di, ano pa bang ginagawa mo? Sama mo pa kung sino mag-isama niyo dyan. Pero ang tanong ko ganito, anong taon ka umalis or pinaalis? Anong taon ka tiniwalag or tumiwalag, whatever? Anong taon? Pagka sinabi mo sa akin ngayon, Dark Knight, na ikaw ay umalis noong namatay ang Brad Daly, sasabihin ko sa iyo ito. Niloloko mo lang sarili mo, dami mo na palang naintindihang mali. Bakit? Bakit hindi ka na lumayas? At tinanong mo pa ako ng tinanong at ubol pa ng kakulitan. Dapat nga, kung gaya ng katwiran ni Brother Daniel na i-block, hindi ko nga lang magawang ma-block. Diba? Para matigil na yung kakulitan, babalik na tanong mo. Sabi ko na nga, no comment. Hindi ka magkotinto doon. Talagang yun pa rin. Sus naman. Anyway, bahagi ng buhay, di ba? Dark Knight. Walang personalan, issue lang tayo, Hanggang dito lang mga kaibigan, mga kapatid, ang aking ginagawang reaksyon nito kay Dark Knight at saka doon sa channel ni Broccoli TV. Hanggang dito mga kababayan, mga kapatid, si Felix More TV. Hanggang sa muli, kita-kita kits. Magandang araw at babay na po.